24 na oras na lang. At darating na ang matinding lamig na katapusan. Sa nakaraang buhay, isinakripisyo ko ang buhay ko para protektahan kayo. Pero kayo ang pumatay sa akin. Hindi ako makapaniwala. Hindi. Sa buhay na ito, kahit wala akong pera, mabubuhay ako para sa sarili ko. Nadetect ang napakalakas na Hungarian mabuhay. Sistema ng pagputol sa pamilya sa katapusan, aktibo. Kapag natapos ng host ang pagputol sa pamilya, makakatanggap ng gantimpala. Sistema? Sistema ng pagputol sa pamilya. Nadetect ang host, natapos na ang unang hakbang ng pagputol sa pamilya. Pagtalikod sa pamilya, gantimpala, 2 na milyong piso. 2. Ang ganda, sa 2 milyong pisong ito, makakapaghanda na ako ng maaga. Para sa matinding lamig. Bakit ganito naka-late? Hindi pa tapos ang almusal. Siyan! Siyan! Lumabas ka! Siyan! Ate, huwag ka nang tumawag. Galit pa sa atin si kuya. Hindi pa umuuwi. Kasalanan ko. Hindi ko dapat pinayagan si kuya na magbigay ng dugo para sa akin. Kung hindi, hindi sana tayo nagugutom dahil sa kanya. Ay, tama na, Xiaohao. Anong kasalanan mo? Ang may kasalanan ay yung taong walang utang na loob. Konti lang naman ang dugong kinuha sa kanya, nagdadabog pa. Akala niya ba, kapag umalis siya, hahanapin natin siya? Panaginip niya yun. Tama. Sa tingin ko, yung taong walang utang na loob, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung wala ang pangangalaga ng pamilya natin, mamamatay siya sa gutom sa labas. Dapat lang na maghirap siya sa labas. Pero, si kuya ay tunay niyong kapatid. Xiaohao, anong tunay na kapatid? Ikaw ang pinakamamahal naming kapatid. Si Xiayan, sinungaling yan. Sinasabi niyang ginamit mo ang dugo niya para diligan ang halaman. Hayaan mo na. Pero sinabi pa niyang darating ang matinding lamig na katapusan at dapat tayong maghanda. Sa tingin ko, nababaliw na siya. Tama. Anong matinding lamig na katapusan? Sa tingin ko, gusto lang niyang makita tayo na nagmamadali at naghahanda para lang masiyahan ang kanyang kakaibang pag-iisip. Akala niya, hindi na mabubuhay ang pamilyang ito kapag wala siya. Tara, kumain tayo sa labas. Tara. Sa totoo lang, ang bahay na ito, para itong itinayo ko para kapag may malaking sakuna, magiging kanlungan ko. Kaya ang seguridad, Biglang napakalamig. Ito ang hudyat bago magwakas ang mundo. Mukhang kailangan kong magmadali. yelo ba yan sa labas? Boss, nangangapa ka lang yan. Nasa Hunyo tayo. Paano magkakayelo? Usap na lang natin yung bahay mo. Sige, alam mo ba, ang mga pader nito ay may ballistic na steel plates at espesyal na insulating material. Alam mo ba, kahit yung pintong ito, military grade na ballistic glass ang gamit. Subukan natin. Nakita mo? Kaya yang tumagos sa bomba. Ang buong bahay na ito, maliban sa combination lock na ito, walang ibang paraan para makapasok. Ano pa? Ang bahay ko, may bagong photovoltaic system. Kaya nitong mag-produce ng sariling kuryente. Sakto na sakto para sa mga katulad mong mahilig sa end-of-the-world scenarios. Hala, hindi, mahilig. Para sa mga mahilig mag-experience ng end-of-the-world. Alam mo ba, ang bahay na ito, 10,000 ang renta kada araw. Walang tawaran. 10,000. Si Jiaohu, mataas man ang presyo, pero totoo naman ang sinasabi niya. Noong unang bahagi ng nakaraang pagwawakas ng mundo, gamit ang bahay na ito, marami siyang nadayang tao para sa mga supplies. Sayang lang, nang magsimula ang pagyeyelo, nawalan ng kuryente, napilitan din siyang tumakas papunta sa underground city para magtago. Ngayong pagkakataon, may oras ako para mag-ipon ng supplies. Dito ang pinakamagandang safe house ko. Kuya Hu, ang bahay na ito, irerentahan ko. Nakita niyo ba? Kanina sa bintana, parang nagyelo. Baka naman. Tama si Xiayan tungkol sa extreme cold na katapusan ng mundo? Totoo? Ate, ano bang sinasabi mo? Tag-init ngayon. Paano magkakayelo? Nangangapa ka lang yan. Tama si ate.
Sa tingin ko, naguguluhan ka lang dahil kay Shayan, kaya ka nagkakaganyan. Nakakakita ka na ng mga bagay na wala naman. Anong extreme cold na katapusan ng mundo? Pananakot lang yan. Ate, kung nag-aalala ka kay kuya, pupuntahan ko siya. Hihingi ako ng tawad para umuwi siya. Dahil sa maliit kong kasalanan, nag-aalala ka. Ang sakit talaga sa puso. Xiaohao, ano bang sinasabi mo? Hindi namin hahayaang humingi ka ng tawad sa taong walang utang na loob na yon. Kanina, nangangapa lang talaga ako. Tara, kumain tayo sa labas. Sir, ito yung boiler na in-order ninyo. 500 kilo ng panggatong at ilan pang supplies. Ito lang ang lahat ng stock na maibibigay namin sa ngayon. 500 kilo ng panggatong, sapat na yan pansamantala. Sa huling bahagi ng extreme cold, kailangan ko nang mag-isip ng ibang paraan. Xiayan, Carbon para sa boiler. Shayan, bumalik ka na ba sa nakaraang siglo? Ito ba ang mga preparasyon mo para sa katapusang malamig? Nakakatawa talaga. Kuya, huwag ka nang magalit sa amin. Ang dami mong binili. Malaki ang nagastos mo, di ba? Para lang magalit kami. Sayang lang ang pera. Worth it ba yon? Oo nga, Yayan. Saan mo nakuha ang pera? Hindi kaya ninakaw mo na naman sa bahay? Walang utang na loob. Talaga, nakakainis talaga. Nagnakaw ka pa para lang lokohin kami. tama na. Xiayan, isoli mo agad ang mga to. Sumama ka sa amin pa uwi. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Paliwanag. Anong paliwanag ang gusto ninyo? Paliwanag kung paano ko ninakaw ang pera ninyo? O kaya, paliwanag kung paano ako babalik para ipagpatuloy ang pagpapadaloy ng dugo para sa kapatid ninyong lalaki? Sinabi ko na, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Wala na tayong koneksyon. Hindi nyo ba naiintindihan? Nadetect ang pagkakataon para putulin ang relasyon. Pakibilis na ng host ang pagputol ng relasyon upang makuha ang gantimpala para sa katapusan. Putulin ang relasyon. Xiayan, tapos na ang lahat? Akala mo ba mahalaga ka sa amin? Ginagawa lang namin ito para sa magulang natin. Ito na ang huling pagkakataon mong humingi ng tawad. Huwag kang magpakapalad. Taray. Nanay. Para sa magulang natin, huling babala ko na ito sa inyo. Darating na talaga ang katapusang malamig. Maghanda na kayo. Tama na, Shayan. Anong pinagmamalaki mo? Plastic ka. Anong katapusang malamig? Kahit maging malamig man, may heater at aircon naman kami. Hindi katulad mo, na magpapainit gamit ang boiler. Tama, Shayan. Huwag kang magmatigas. Sumama ka na sa amin para magbigay ng dugo at humingi ng tawad. Kay Xiaohao. Katapusang malamig. Nakakatawa talaga. Hindi kayo naniniwala, di ba? Malapit na itong mangyari. 3. Shayan, anong kinukutkot mo? Umuwi ka na para humingi ng tawad kay Xiaohao. 2. Ang lamig! Ito. Ito. Malamig. Ang lamig. Nagsasalanta ng snow sa Hunyo. Talagang darating ang matinding lamig na pagwawakas. Totoo ang lahat ng sinabi ni Shayan. Hindi, imposible. Anong matinding lamig na pagwawakas? Basta, bumaba lang ng kaunti ang temperatura. Nag-snow lang. Shayan, napakasama mo. Tiyak na nakuha mo ang balita ng maaga. Alam mong bababa ang temperatura. Sinadya mong lokohin kami, tama? Wah. Ang klima ay bumaba lang ng kaunti. Paano mo masasabing matinding lamig? Kuya, magkakamag-anak tayo. Paano mo kami niloko? Lokohin kayo? Ito ay isang babala lamang sa pagbaba ng temperatura. Pagkalipas ng 6 na oras, darating ang tunay na matinding lamig na pagwawakas. May huling 6 na oras pa kayo. Maghanda ka agad. Xiayan. Xiayan, Huwag kang maingay. Ang taong ito ay walang utang na loob. Ngayon, talagang sinasadya niya. Sumalungat sa amin. Anong matinding lamig na pagwawakas? Basta, ordinaryong pagbaba ng temperatura. Dapat na umuwi na tayo kaagad. Tama, dapat na. Kahit dumating ang matinding lamig na pagwawakas. Ano pa ang magagawa? May heater at air conditioner pa tayo? Ang katawan ni Xiaohao ay mahina.
Dapat na umuwi na tayo kaagad. Tara, mabilis, umalis na tayo. Matinding lamig na pagwawakas. Siya yan. Totoo ba ang sinasabi mo? Xiao Hao, buksan mo ang air conditioner. Malamig na malamig. Mabilis, mabilis. Kasalanan ng walang hiya na siya yan. Kung hindi niya ginugol ang oras, maaga na tayong nakauwi. Ngayon, napakalamig dahil sa pagbaba ng temperatura. Kapag siya ay bumalik, tiyak na papaluhod ko siya para mag-apologize. Dapat naluluhod siya. Kahit dumating ang matinding lamig na pagwawakas, ano pa ang magagawa ang air conditioner sa bahay natin? Hindi ba mas maganda kaysa sa boiler niya? Nakakatawa talaga. Talagang darating ang matinding lamig na pagwawakas. Talagang darating ang matinding lamig na pagwawakas. Dumating na ang matinding lamig. Talagang darating na. Sismis lang yan. Dahil lang ito sa malamig na hangin mula Siberia. Ay, Kinabahan ako. Akala ko talaga tama yung sinabi ng gago. Ayon sa eksperto, normal na paglamig lang ito. Ngayon, tingnan natin kung anong gagawin niya. tama. Yung taong walang utang na loob, nagkakalat ng chismis. Gusto niyang magpanik tayo at mag-impok ng supplies. Gusto lang niyang makita tayo na nagkakagulo. Nakakainis talaga. Pagbalik niya, babaliin ko ang binti niya. Huwag na kayong magalit. Siguro naiinggit lang si kuya kasi masyado niyo akong minamahal. Kaya ganun siya. Naniniwala ako kung magsusorry ako sa kanya, magbabago rin siya. Xiao Hao, masyado kang mabait. Yung taong walang utang na loob, bakit ikaw ang magsusorry? Gusto naming mahalin ka. Gusto naming mainggit siya. Magpahinga ka ng mabuti. Ngayong araw lulutuin ko ng hotpot. Isang oras na lang. Sa buhay na ito, nagawa ko na ang lahat. Dapat akong mabuhay. Siya yan. Gusto mong makita kaming nagkakagulo sa pagbili ng supplies? Panaginip na yan. Ayon sa eksperto, normal na paglamig lang ito. Kapag uminit na ang panahon, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa. Mahirap pigilan ang taong gustong mamatay. Nasabi ko na ang lahat. Malapit nang dumating ang matinding lamig. Good luck sa inyo. 5 magkakapatid na magkakasundo. Ako palagi ang naiiba. Mamatay? Hinamak niya tayo? Mahirap pigilan ng taong gustong mamatay? Saan niya nakuha ang kapal ng mukha? Siya yan? Ikaw? Umalis sa grupo. Naglakas loob siyang umalis sa grupo? Nakakainis talaga. Sa tingin ko, nahuli na siya sa kasinungalingan. Kaya nahiya na. Hayaan mo na siyang umalis. Dahil talagang naiiba siya sa atin. Xiaoqing, huwag mong sabihin yan. Kapatid natin siya. At saka, hindi ba niyo napapansin na lumalamig na talaga? Ate, ayon sa eksperto, normal na paglamig lang ito. Naniniwala ka ba talaga sa matinding lamig? Tingnan mo. Dahil sa malamig na hangin mula Siberia, mag-ingat sa lamig, huwag magpanik. Dumating na talaga ang matinding lamig. Hindi tayo niloko ni Shayan. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Peke ito. Peke lang ang lahat ng ito. Siguradong gawa-gawa lang ito ni Shayan para lokohin tayo. Tama ba, Shayan? Ate, ikaw, tingnan mo sa labas ng bintana. Hala, Ay, dumating na talaga ang matinding lamig na wakas. Hindi tayo niloloko ni Shayan. Nakakainis! Nakakainis! Alam na alam ni siya yan. Natotoo palang matinding lamig na wakas. Bakit hindi niya tayo paulit-ulit na pinagbalaan? Ngayon, wala tayong kahit anong naipaghanda. Gusto ba niyang makitang magkakasakit tayo sa lamig? Mga ate, tigilan nyo na yan.
Ako na ang lalabas para humanap ng mga kailangan natin, kahit mahina ang katawan ko. Pero alam ko, kailangang maging responsable ang isang lalaki. Hindi ako katulad ni Kuya, na ang dami-daming gamit. Ayaw namang magbigay kahit kaunti sa atin. Xiaohao, anong sinasabi mo? Napakalamig sa labas ngayon. Paano kung magkasakit ka sa lamig paglabas mo? Masasaktan ang puso namin para sa'yo. Teka, tama si Xiaohao. Maraming gamit ang inihanda ni Xiayan. Hindi niya mauubos yun mag-isa. Kausapin natin siya na ipadala sa atin ang mga supplies para makalampas tayo. Pero, hindi ba sinabi ni Kuya na ayaw na niyang makipag-ugnayan sa atin? Huwag kang mag-alala. Matigas lang ang ulo ng trader na to. Basta bigyan lang natin siya ng pagkakataon. Susunod din yan. Xiayan, ipadala mo agad sa amin ang mga supplies mo ngayon din para mapatawad ka namin sa mga pagkakamali mo noon. Ipadala mo agad sa amin ang mga supplies mo ngayon din para mapatawad ka namin sa mga pagkakamali mo noon. Hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi ninyo. Hindi ko kailangan ang kapatawaran ninyo. Paalala ko sa inyo, may oras pa para mang-agaw ng mga supplies. Lalong lalamig pa ang panahon. Oo nga pala, bumili kayo ng maraming panggatong. Hindi kailangan. Ang trader na to, naglakas loob pang sabihing hindi niya kailangan ng kapatawaran namin. Pinapalabas pa kami para mang-agaw ng mga supplies. Ngayong katapusan na dahil sa sobrang lamig, pinapalabas kami, gusto ba niyang mamatay kami sa ginaw? Nakakagalit! Xiayan, tama na yan. Gusto mong mapahiya kami? Panaginip lang yan. Kahit dumating ang matinding lamig, mabilis magpapadala ng tulong ang gobyerno. Anong pag-aagawan ng supplies? Sabihin ko sa'yo, pag naligtas kami, bumalik ka rito at magmakaawa ka sa amin. Tama. Kahit dumating ang matinding lamig, ano naman, may aircon at heater kami. Kagaya pa ba kami sa trader na yon na magpapainit sa pugon? Tulong! Tulungan mo ako! Ha? Xiaohao? Xiaohao, anong nangyari sa'yo? Ha? Aray. Anong nangyayari sa aircon na to? Bakit biglang malamig ang hangin? Xiayan, si Xiayan talaga to. Kanina pa sinasabi niyang mag-apoy tayo. Talagang ginulo niya ang aircon natin. Gusto niya tayong patayin sa lamig. Nakakainis. Xiayan, napakasama mo. Ang tapang mong gumulo sa aircon namin. Gusto mo ba kaming patayin sa ginaw? Dahil sa matinding lamig, nasira ang heating system. Ganun nga. Ganito rin nangyari sa nakaraang buhay ko. Aray, ang lamig! Aray, bakit napakalamig? Takpan natin! Takpan! Xiayan, anong tinatamad-tamad ka pa dyan? Nasira ang aircon. Di ka pa lumabas para humanap ng panggatong at mag-apoy. Wala kang kwenta. Nginig na ko sa lamig. Ako na. Ako na. Sa buhay na to, di na ako magiging alilan nyo. Sino naman ang hahanapin nyo? Xiayan, ngayon din, agad-agad dalin mo ang mga supplies mo at mag-sorry ka sa amin. Kung hindi, hinding-hindi ka na namin patatawarin. Binlock ako! Ang kapal ng mukha ng taong walang utang na loob na to. Binlock ako! Sinong nagbigay sa kanya ng tapang? Ginaw. Sobrang ginaw na ako. Lamig. Malamig na rin ako. Bilis. Mag-apoy muna tayo. Itong si Xiayan, taong walang utang na loob, naglakas loob pang i-cut off ang relasyon sa atin. Susunugin na lang natin lahat ng gamit niya. Tingnan natin kung hindi siya magsisi. Tama ka. Pumunta na tayo sa kwarto niya ngayon din. Lahat ng gamit niya doon, susunugin natin para sa apoy. Wag. Xiaohao, anong nangyari sa'yo? Hay naku! Dinidiligan ko ng dugo ni Xiayan ang mga halaman. Nasa kwarto pa niya. Kung madidiscover ito, wala na ako. Mga ate, kuya, pamilya pa rin naman natin siya. Siya ang makasarili. Pero hindi tayo pwedeng maging walang puso. Kung humanap na lang tayo ng ibang panggatong sa labas. Xiaohao, ikaw talaga. Sobrang bait mo. Sa panahon ngayon, iniisip mo pa rin yung taong walang utang na loob na yon. Pero sobrang lamig sa labas ngayon. Sino pang gustong lumabas? Pero wag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang paboritong kapatid naming magkakapatid. Kung ano man ang iniisip niya tungkol sa amin, hindi na yon importante. Xiaohao, alam ng ate mong mabait ang puso mo. Kukuha na lang ako ng mga gamit ni Xiayan na hindi naman niya ginagamit para ipanggatong.
Ate, anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Siya yan. Kahit na hindi ka namin gaanong pinapaboran, ang mga kondisyon na ibinigay namin sa'yo, palaging pinakamaganda. Bakit hindi ka pa rin marunong magpasalamat? Mabuhay muli sa bagong buhay, ang sarap pala ng pakiramdam na mabuhay para sa sarili. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Ito ang kwarto ni Shayan. Paano siya nakatiis sa ganitong kalagayan? Ano ito? Dinidiligan ko ng aking dugo ang mga bulaklak. Maganda ba? Dinidiligan ng dugo ang mga bulaklak. Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Shayan? Shayan, tama na. Xiaohao, napakabait niya. Paano niya magagawang diligan ng iyong dugo ang mga bulaklak? At saka, may ebidensya ka ba? Ebidensya? Ito ang ebidensya. Napakaganda ni Xiaohao. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Ebidensya. Kahit harap-harapan ng ebidensya, maniniwala ba kayo? Hindi. Hindi? Hindi ako naniniwala. Tatanungin ko ng mabuti si Shayan. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Mula ngayon, ang pamilya ninyong siya at ako, tapos na ang lahat. Wala nang koneksyon. Shayan, ganito ba talaga kalaki ang galit mo sa amin? Bibigyan kita ng paliwanag. Ate, matagal ka nang naghanap? Ganito lang karami ang nahukay mo? Gaano katagal ito masusunog? Tama. Para sa akin, dapat sunugin lahat ng gamit ng walang utang na loob na yon. Walang matitira. Tama na. Sa kwarto ni Shayan, ganito lang ang mga bagay. Xiaohao, ikaw ba ang gumawa nito? Ako. Xiaohao, totoo palang ginagamit mo ang dugo ni Shayan para diligan ng halaman. Bakit mo ginawa yon? Dugong pandilig? Ito, paano nangyari yon? Napakabait ni Xiaohao. Paano niya magagawa ang ganun? Tumahimik ka. Nandito ang ebidensya. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa yon? Ako? Ate, nagkamali ako. Paumanhin. Gusto ko lang sana bigyan ng sorpresa si Kuya. Ako na lang ang sisihin mo. Sorpresa? Totoo, ginagamit ko ang dugo ni Kuya para diligan ng halaman. Pero, yun na yung mga natira na lang pagkatapos ng pagsasali ng dugo. Gusto kong makita ni Kuya ng personal kung paano ang kanyang dugo ay nagbibigay buhay sa bagong halaman. Gusto ko lang siyang bigyan ng sorpresa, kaya ako ginamit ang kanyang dugo. Ah, ganun pala. Tumayo ka na. Ay! Si Shayan palang nakakita kay Xiaohao na gumagamit ng kanyang dugo, kaya nagkamali siya ng akala. Kaya naman, nang hindi man lang nagtanong, ayaw na niyang makisama sa atin. Nagka-misunderstanding lang pala. Sasabihin ko sa kanya. Shayan, yung nakita mong ginagamit ni Xiaohao ang dugo mo, nagkamali ka ng akala sa kanya. Sorpresa lang sana ang gusto niyang ibigay sa'yo. Kung magsusorry ka lang, handang-handa kaming tanggapin ka ulit. Ginamit ang dugo ko para diligan ang halaman. Sorpresa raw ang tawag doon. Nakakatawa talaga. Tanggapin? Hindi ko kailangan niyang pagtanggap niyo. Sa buhay kong ito, ako lang ang dapat kong isipin. Maayos naman ang buhay ko, hindi ko kailangan ng pagtanggap niyo. Maayos naman ang buhay ko, hindi ko kailangan ng pagtanggap niyo. Nagpapadala pa siya ng picture ng hotpot sa atin. May hotpot pa siyang makakain? Nakakainis. Ginagawa ba niya? To? Para mainggit tayo? Hindi pwede. Ate, anong meron tayong makakain?
Ipakita natin sa gago. Ito na ang huling pagkain na natira sa bahay. Hoy, ikaw! Xiaohao, anong ginagawa mo? Xiaohao, ito na lang ang natitirang pagkain sa bahay. Hindi mo pwedeng sarilihin. Ate, nagkakamali ka. Paano naman ako magiging ganun kasakim? Ayun, sabi ko na nga ba? Hindi naman ganyan kasakim si Xiaohao tulad ni Xiaoyan. Xiaohao, malamang gusto mo ikaw mismo ang magbigay ng pagkain sa lahat, di ba? Xiaohao, bigyan mo nga ako. Muntik na kong mahimatay sa gutom. Ikaw! Xiaohao, ano ba ibig mong sabihin? Mga ate, itong tinapay na ito hindi ninyo pwedeng kainin. Napag-isipan ko na, pupunta ako kay kuya para humingi ng tawad. Kapag pinatawad na ako ni kuya, makakakain na rin tayo ng hot pot. Ito yung kakainin ko sa biyahe. Sigurado ako hindi ninyo ako aagawan ito. Di ba? Uwa. Marami namang supplies si Xiayan. Basta tulungan lang niya tayo. Di na tayo magugutom o magkakamot sa ginawa. Tama, kung ikaw mismo ang magpaliwanag kay Xiaohao, siguradong ibibigay niya sa atin ang mga supplies. Pero, sobrang lamig sa labas ngayon. Xiaohao, ikaw. Ate, huwag kang mag-alala. Para sa inyong mga ate, itong hirap na ito wala yan. Ayos! Magkakaroon na tayo ng supplies. Masunurin talaga si Xiaohao. Hindi tulad ni Xiayan, ngayang masamang lalaki. At, pagbalik niya, papagalitan ko talaga siya ng mabuti. Xiayan, kahit ano pa ang sabihin, magkakapamilya tayo. Pumunta na mismo si Xiaohao para magpaliwanag sa'yo. Kung ituturing mo pa rin kaming pamilya, ito na ang huling pagkakataon mo. Xiaohao, magpaliwanag ka. Mahina ang katawan ko. Ano naman kung kumain ako ng itlog? Kahit gising si ate, ibibigay niya sa akin ang itlog. Ang taong tulad niya, naubod ng kasakiman, paano siya magsasapanganib para sa'yo? Itong konting tinapay na ito, kailangan pang hatiin sa inyo. Mabubusog pa ba ako? Mga tanga. Halos oras na. Ang lamig pa naman. Tangang-tanga lang ang magpapaloko para humingi ng supplies para sa inyo. Hoy, bata. Ilabas mo lahat ng dala mo. Boss! Wag! Habulin. Ako, parang narinig ko ang boses ni Xiaohao. Tiyak nakakuha ng supplies si Xiaohao. Babalik na siya sa atin. Xiaohao, ha? Ayos din ang mga dalaga, ha? Xiaohao, ano ba talaga ang nangyari? Sino ba kayo? Pakawalan niyo agad si Xiaohao. Ano, gusto mo? Ha? Gusto ko ng supplies. Supplies. Kung hindi, babaliin ko ang binti nito. Ay, wag. Supplies. Wala na kaming supplies. O, naalala ko, Xiaohao, hindi ba't humingi ka lang ng supplies kay Xiayan? Nasaan ang supplies? Ba, ibigay mo na kay boss. Ate, ako. Xiaohao, ano pang iniisip mo? Kung maubos man ang supplies, pwede pa tayong humingi ulit kay Xiayan. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga ngayon. Ate, kuya, hindi talaga ako binigyan ng supplies ni kuya. Pinagtabuyan pa ako. Kung hindi dahil doon, hindi sana ako mahuhuli ng mga boss. Ano? Ito, ang taong walang utang na loob. Hindi ka binigyan ng supplies. Pinagtabuyan ka pa. Sino ang may kapal ng mukha? Nakakagalit, nakakainis talaga. Itong si Xiayan. Kung binigyan niya ng supplies si Xiaohao at pinahinga muna ito, hindi sana mahuhuli si Xiaohao. Kasalanan lahat ito ni Xiayan, ang taong walang utang na loob. Tama na. Anong walang utang na loob? Ano man yan? Supplies. Kukunin niyo ba? O hindi? Ayaw niyo? Hihiwain ko itong batang to, tatadtarin, at ipapakain sa aso. Huwag! Huwag niyo siyang saktan! Boss, may kapatid pa ako. Marami siyang naitagong supplies. Dadalhin kita sa kanya. Pagdating doon, lahat ng supplies ay sayo na. Xiaoro, si Xiayan ay kapatid din natin. Ang ginagawa natin, hindi ba't pinapahamak natin siya? Ate, kung ikukumpara sa kaligtasan ni Xiaohao, ano ba siya? Ang dami-dami niyang supplies. Bakit hindi niya tayo bigyan? Kasalanan niya ito.
Kuya, tingnan mo, may hotpot pa siyang kinain. Kunin natin ang mga supplies niya. Pagkatapos, hindi na tayo magkukulang sa pagkain at inumin. Hotpot. Tama, ako ang tunay niyang kapatid na babae. Basta sabihin ko lang na buksan ang pinto, tiyak na bubuksan niya. Pagkatapos, lahat ng mga supplies na iyon na lahat. Sige, ikaw ang magturo ng daan. Basta maipabuksan mo ang pinto, kunin natin ang mga gamit. Pagkatapos, kayong lahat ay sumunod sa akin. Mabubuhay ng marangya. Ano man ang gusto ninyo, makukuha ninyo. Oh, siyang nga pala. Kayong mga ito, dito lang kayo sa bahay at huwag magkakagulo. Kung sino man ang magtatangkang tumakas, wawasakin ko ang bungo niya. Babasagin ko. Tara na. Bakit naman? Si Cheyenne ay kapatid din natin. Paano natin siya matrato ng ganito? Ay, sige na ate. Para naman sa ikabubuti niya ito. Kung mag-isa lang siyang magtatago sa safe house, hindi niya malalaman ang halaga ng pamilya natin. Kailangan lang siyang pilitin na lumabas at harapin ng sama-sama ang matinding lamig. Saka lang niya malalaman kung gaano tayo kahalaga sa kanya. Ang ginagawa natin, talaga bang para sa ikabubuti niya? Kuya, dito nakatira ang walang utang na loob na iyon. Papabuksan ko na ang pinto. Hindi ba't ito ang safe house ko? Ang lalaking iyon, marami talagang naipon na supplies dito. Ano? Kinikilala ang fingerprint. Kinikilala ang fingerprint. Tol, may connection ka pala. Alam mong mag-ipon ng supplies ng maaga. Pero ngayon, ang mga supplies na ito ay akin na. Cheyenne, sinadya mo talagang mapahamak, no? Kung ibinigay mo na lang sana agad sa amin ang mga supplies, bakit pa kailangang magkunwari na hindi tayo magkakapamilya? Kapag nabuksan na ni Kuya ang pinto, wala ka nang maiiwan. Ngayon, kahit lumuhod ka't magmakaawa, huli na. Tigil na ate. Kahit hindi tayo binigyan ni Kuya ng supplies noon at kinain pa niya sa harap natin ang hotpot, kapatid niyo pa rin naman siya. Tama na, Xiaohao. Ano naman kung kapatid natin siya? Ilang taon na siyang nagpalaboy-laboy, nakakuha pa ng masasamang ugali. Ngayong pagkakataon, ipapaalam ko sa kanya ang kapalit ng pagkakamali. Sharo, Xiahao, Jiaohu, magkakapareho nga kayo ng ugali. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin ninyo. Kuya, bakit hindi pa nabubuksan ang pinto? Hoy, anong nagmamadali? Malamig. Medyo sira ang kandado. Pagpapatunay ng fingerprint ay nabigo. Cheyenne, bakit hindi mo pa agad buksan ang pinto? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kapag nabuksan na ni Kuya ang pinto, wala ka nang babalikan. Lumuhod at humingi ng tawad. Sharo, sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para manatili kang nagmamataas? Akala mo ba magpapatuloy pa akong maging aso mo? Tubig. Mainit na tubig. Mayroon pa siyang mainit na tubig. Tol, ang mga supplies mo ay akin na? Pagpapatunay ay nabigo. Hindi matagumpay. Naku, paano nangyari yon? Nabigo ang pagpapatunay. Nabigo ang pagpapatunay. Jiaohu, huwag mo nang subukan. Pinalitan ko na ang password. Hindi mo to mabubuksan. Napakababang tao mo, Cheyenne. Napakababang tao mo talaga. Nakatira ka sa bahay ng iba, nang walang pahintulot ng may-ari. Paano mo basta-basta pinalitan ng password? Si Kuya Hu ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Buksan mo agad ang pinto. At papasukin si Kuya Hu. Kuya, bahay talaga to ni Kuya Hu. Inagaw mo ang bahay ng iba. Wala ka bang konsensya? Konsensya? Xiahao, anong karapatan mo para pag-usapan ang konsensya sa akin? Mahina ang katawan ko. Ano naman kung kumain ako ng itlog? Kahit nagising si Ate C, ibibigay niya sa akin ang itlog. Ikaw ang pinakawalang konsensya. Tama na. Ikaw talaga. Akala mo ba dahil pinalitan mo ang password, hindi na ako makakapasok? Huwag mong kalimutan, ang bahay na ito, ako ang gumawa. Ako ang may pinakamataas na pahintulot. Go to. Dalhin mo agad dito ang isang computer. Pinakamataas na pahintulot. Tama. Pagdating ng computer, magagamit ko ang highest authority para mabuksan itong pinto. Pakinggan mo. Kung ngayon pa lang ay buksan mo na yan, baka pagbigyan pa kita. Kung ayaw mo, pagpasok ko diyan, gagawin kitang miserable. Ay, Huge! Huwag ka nang mag-abala. Sabi ko na, ako ang tunay na ate nitong traidor. Pag sinabi kong buksan, hindi yan maglalakas loob na sumuway. Eh di tawagin mo na.
Tama na yan, Shayan. Nagpakatigas ka na. Ngayon, bilang iyong ate, inuutusan kita na buksan mo agad ang pinto at ilabas ang mga supplies. Baka sakaling pahinain ko ang parusa sa'yo. Parusa? Anong karapatan mo para parusahan ako? Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Matagal kang nawala at nagpalaboy-laboy. Kami ang nagbigay sa'yo ng init ng tahanan. Naiinggit ka sa akin. Ayaw mong magbigay ng dugo at maging naglayas ka pa para takutin ang mga ate. Hindi ba't gusto mo lang ng pagmamahal mula sa kanila? Sila ang pinakamahalaga sa'yo. Gusto mo bang pilitin silang i-cut off ka? Oo, Shayan. Matagal kang nawala sa labas. Kami ang pinakamalapit mong kamag-anak. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, kailangan kitang i-cut off. Pinaganya ang sistema ng paghihiwalay ng pamilya sa apokalipsis. May napansing pagkakataon para sa pag-cut off. Kapag nag-cut off, magkakaroon ng upgrade ang smart system ng Safe House. Safe House. Smart Upgrade. Safe House Intelligent Upgrade. Ate, sigurado ka bang puputulin mo ang relasyon natin? Tama, Shayan. Kung hindi mo bubuksan ang pinto at ibibigay ang mga supplies, talagang puputulin ko ang relasyon natin. Dahil ang taong makasarili at makitid ang isip na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging kapatid ko. Makasarili. Makitid ang isip. Sa pagkakaroon ng mga pagkaing ito, ate, tiyak na gagaling ang katawan mo. Tama. Ako ang makasarili. Ako ang makitid ang isip. Sa paningin mo, Ciaro, dapat akong magpatuloy na pagkukuhanan ng dugo para diligan ang halaman niya. Dapat akong magpatuloy na maging asong alila ninyo sa katapusan ng mundo nito. Kuya, anong pagdidilig sa halaman? Hindi iyon totoo. Sorpresa iyon para sa iyo. Malinaw na ang sinabi ko. Bakit ayaw mo pa ring bitawan? Sinabi na ni Xiaohao, hindi lang talaga iyon totoo. Bakit kailangan mong ipilit? Shayan, pinapabuksan ko ang pinto ngayon para rin sa ikabubuti mo. Kapag binuksan ni Huge ang pinto, wala ka ng pagkakataong maging asong alila. Hindi totoo. Oo. Palagi na lang kayong naniniwala kay Xiahao. Kapag sinabi niyang hindi totoo, naniniwala kayo. Kahit anong paliwanag niya, naniniwala pa rin kayo. Ang mga sinasabi ko, hindi kayo naniniwala kailanman. Tama na, Shayan. Huwag ka nang magdaldal. Buksan mo ang pinto ngayon at ibigay ang mga supplies. Mapapatawad ka pa namin. Kung hindi, talagang puputulin ko ang relasyon natin. Wala ka ng ate. Mapapatawad? Pasensya na. Hindi ko kailangan ng pagpapatawad ninyo. Gusto mong putulin ang relasyon natin, di ba? Sige, payag. Sige, payag ako. Payag? Talagang pumayag ka na makipaghiwalay sa akin? Tol. Ang lupit mo. Hay naku, Shayan, mabubuksan din naman ni Kuya Hu ang pinto na to. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng konting respeto para makakuha ako ng mas maraming supplies? Tama na, Shayan. Anong karapatan mong pumayag na makipaghiwalay sa akin? Ako ang ika-4 mong ate. Nakalimutan mo na ba ang bilin ng magulang natin? Nakalimutan mo na ba ang dugot relasyon natin? Shayan, wala ka talagang konsensya. Konsensya. Masyado nga akong may konsensya, kaya naging blood bag ng 5 taon para sa paborito ninyong kapatid. Masyado nga akong may konsensya. Kaya noong nakaraang buhay, sa gitna ng matinding taglamig at wakas, namatay ako sa ginaw dahil sa inyo. Sa panahon ng kaguluhan, hindi kailangan ng mga santo. Lalong hindi kailangan ng konsensya. Santo? Santo ang tawag mo sa akin? Ikaw? Ate, tigilan mo na. Ako ang may kasalanan. Siguro si kuya naiinggit lang kasi masyado ninyo akong minamahal. Kaya nagpadala siya sa galit. Alam niya na hindi naman talaga natin siya iiwan. Nanakot lang tayo. Kaya ganyan ang reaksyon niya. Magsusorry na ako sa kanya para buksan niya ang pinto. Magsusorry? Bakit tayo magsusorry sa walang utang na loob na yan, Shayan? Akala mo ba nagbibiro lang ako? Mali ka. Pwede mong hindi ibigay ang supply sa akin. Pero hindi mo pwedeng kainggitan si Xiaohao. Sinusumpa ko, ako si Xiaro, ngayong araw na ito, kay Shayan, puputulin ang ugnayan nating magkapatid, wakasan ang relasyon nating magkadugo. Mula ngayon, tulad na tayo ng mga estranghero, wala nang koneksyon. Beep, naabot na ang 70% ng proseso ng paghihiwalay. Kung pumayag ang host na makipaghiwalay, makakatanggap ng premyo. Ano, Shayan? Alam mo nang seryoso ako, pumapayag ka pa rin ba? Kung bubuksan mo ang pinto ngayon, may pagkakataon ka pang magbago ng isip. Magbago ng isip. Ikaw ang dapat magsisi. Ako, si Shayan, ay pumapayag na makipaghiwalay kay Xiaro. Mula ngayon, tulad na kami ng mga estranghero. Wala nang connect. Ako si Shayan. Sumasang-ayon ako na putulin ang relasyon namin ni Xiaro. Mula ngayon, magiging estranghero na lang tayo sa isa't isa. Wala nang koneksyon. Beep, na-detect na natapos ng host ang pagputol ng relasyon. Ina-upgrade ang seguridad ng Safe House. Sang-ayon ako.
Ang lakas ng loob mong talagang pumayag na putulin ang relasyon natin. Hoy kuya! Galit lang yung sinabi ni fourth sister. Paano mo naman nasagot ng oo? Ganito ka, masasaktan ng mga ate mo. Nakakainis. Kailan pa naging ganito kalupit si Shayan? Kung ganito siya, paano ko siya maitatakbo para sa mga supplies? Paano ko siya mapapadugo at mapapagod para sa king? Xiaohao, huwag mo siyang ipagtanggol. Masasaktan? Sa isang taong walang puso, isang traidor na walang utang na loob, ang pagputol ng relasyon, hindi ako masasaktan. Shayan, hintayin mo lang. Kapag binuksan ni Brother Hu ang pinto, hindi kita ipagmamakaawa. Ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng pag-iwan sa amin. Walang puso. Halaga. Sa nakaraang buhay, sunod-sunuran ako sa inyo. Para akong aso para sa inyo. Sa huli, namatay ako sa hinaw. Sa mga pagkaing ito, fourth sister, tiyak na gagaling ang katawan mo. Sa buhay na ito, mayroon akong sistema ng pagputol ng relasyon. Ang inyong kawalang puso ay magiging mapagkukunan ko para mabuhay, talagang kapalaran. Boss! Boss! Nadala ko na ang computer. Bilisan mo. Ina-activate ang pinakamataas na antas ng access sa backend. Shayan, kahit na pinutol mo ang relasyon natin, ano naman, mabubuhay ka lang ng kaunti pang sandali. Nakapasok na si Brother Hu sa backend. Hihintayin kong lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ina-activate ang pinakamataas na antas ng access sa backend. Tol, tapos ka na. Matagumpay na na-activate. Ina-verify ang fingerprint. Kumusta ka na, Shayan? Ngayon, natatakot ka na? Nakatira ka sa bahay ng iba. Talagang mapapaalis ka. Nangahas kang putulin ang relasyon sa amin. Tingnan natin kung saan ka titira sa hinaharap. Matagumpay na nailunsad. Hindi ba epektibo ang pag-upgrade ng sistema? Huwag ka nang magpumiglas. Shayan, kung gusto mong patawarin kita, hindi naman imposible. Basta buksan mo lang ang pinto, lumuhod ka, at magmakaawa sa akin. At sa hinaharap, handa kang tumulong sa amin maghanap ng mga supply. Maaari kong isipin na hayaan kang magpatuloy na maging aso namin. Aso? Sobra na ang pagiging aso ko sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, kahit mamatay ako, hindi na ako muling magiging aso ninyo. Matagumpay na na-upgrade ang Smart Safe House. Kumpleto na ang upgrade. Nabigo ang pag-verify. 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 Paano ito nangyari? Ginamit ko naman ang pinakamataas na back-end authority. Bakit nabigo pa rin? Nabigo ang pag-verify. Bahay ito ng iba. Shayan, ano ba talaga ang ginawa mo? Lumabas ka kaagad at magdusa kasama ko. Ha? Ano ba to? Paano ito nangyari? Akin ang bahay na ito. Akin. Nabigo ang pag-verify. Sobra na ang bilang ng pagtatangka. Posibleng ilegal na pagpasok. Tanong ko po sa may-ari, bubuksan ba ang defense system? Defense system? Ano yan? Ang bahay kong ito, wala namang naka-install na defense system. Hoy, ikaw ba ang may kagagawa nito? Tinatakot mo ba ako? Sasabihin ko sa'yo, ang pintuang ito, kapag nabuksan ko ngayon, puputol-putulin kita. Buksan ang defense system. Aray, Ay, Kuya, itong lalaking ito, 2 araw lang, nabago na niya ang bahay mo. imposible yan. Ito, hoy, 2 araw pa lang siyang nangungupahan sa akin. Paano niya magagawa yon? Ito, hoy, peke ito, sigurado. Shayan, ang lupit mo naman. Wala silang kasalanan. Paano mo nagawa yon? Tama. Kuya, ang lupit-lupit mo naman. Dumating na ang wakas. Dapat magtulungan tayong lahat. Buksan mo na ang pinto para makapasok kami. Wala silang kasalanan? Sa nakaraang buhay, napakaraming inosenteng tao ang namatay sa matinding lamig. Pero kayong mga ito, hindi kasama sa mga iyon. Jiaohu, Xiaro, Xiahao. Ang dapat sabihin, nasabi ko na. Ang dapat gawin. Nakita nyo na rin, huwag na kayong umasa sa bahay na ito. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, humanap na lang kayo ng mga supplies. Nakakainis. Shayan, ang makasarili mo naman. Humanap ng supplies. Marami kang supplies. Anong masama kung magbigay ka sa akin?
Dahil sa supplies, tinanggalan mo ako ng relasyon. Ngayon, sinasaktan mo pa ang mga inosente. Talagang walang utang na loob ka. Oo, aminado ako. Magaling ka. Pero, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Buksan mo ang pinto ngayon at papasukin mo ako. Pagkatapos, iaalalay kita ni Lao Zhao. Ayaw mo akong papasukin, di ba? Sabihin ko sa iyo ang totoo. May 100 paraan ako para makapasok. BEW, BEIW. Jiao Hu, ganito na ang sitwasyon, wala nang saysay ang mga sinasabi mo. Sabi ko na, sa panahon ng kaguluhan, unahin ang mga mabait, at ako, hindi ako mabait. Ho, ang tigas mo. Gusto mong magsabay tayong malagay sa panganib, di ba? Gagawin ko yan para sa'yo. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Ito ang safe house ko. Ayoko sanang sirain ito. Ngayon, pinipilit mo ako, di ba? Sige, hintayin mo. Tatawag ako ng drone ngayon para pasabugin ang bahay. Wag. Gusto kong si Kuya ang mag-alaga sa akin. Kuya, huwag kang mag-alala. May paraan ako para buksan niya mismo ang pinto. Nginig nang nginig ako. Sobrang lamig. Bakit ba ang lamig-lamig ng panahon ngayon? Yung mga supply natin, kailan kaya darating? Ate, tiis-tiis lang. Malapit na sigurong umuwi si Xiao Hao. Kasama niya si Brother Hu. Siguradong mabubuksan nila ang pinto ni Shayan. Makukuha niya ang mga supply. Xiao mo, si Shayan ay kapatid natin. Tayo ba? Talagang kukunin natin ang kanyang mga supply? Aray, ate ko naman. Anong panahon na ngayon? Nag-aalala ka pa rin sa taong walang utang na loob na yon. AMP. Ang dami-dami niyang supply, ni hindi man lang tayo binigyan. Pinagyayabang pa niya sa atin ang hotpot niya. Kung manakaw man ang kanyang mga supply, karapat-dapat lang yun sa kanya. Tama si ate. Para rin naman ito kay Shayan. Para malaman niya ang halaga ng pamilya. Kahit mawalan siya ng mga supply, makukuha niya ang kapatawaran natin. Hindi ba mas mahalaga yon kaysa sa mga supply? Tama, ang mga tulad niyang bata na lumaki sa labas, hindi talaga marunong magpasalamat. Ngayong pagkakataon, dapat siyang turuan ng leksyon. Sa gitna ng matinding lamig na ito, hindi man lang siya umuwi para samahan ang pamilya, para magtulungan at magdamayan. Ang taong makasarili tulad niya, darating din ang karma niya. Hindi marunong magpasalamat. Dinidiligan ng dugo ko ang mga bulaklak. Maganda ba? Kuya, ikaw, anong sinasabi mo? Ako. Ate. Paumanhin. Nagkamali ako. Gusto ko lang bigyan ng sorpresa si Kuya. Ako na ang sisihin mo. Kung talagang hindi sinasadya, bakit kinabahan si Xiao Hao? Ang hindi marunong magpasalamat, talaga bang si Shayan yon? Ate, second sister, third sister. Mga ate, may masama. Si fourth sister. May nangyari kay fourth sister. Ha? Anong nangyari, Xiao Hao? Si fourth sister mo, hindi ba't sabay kayong humingi ng supplies? Paano siya nagkaroon ng problema? Oo nga, Xiao Hao. Ano ba talagang nangyari kay Xiao Ru? Bakit ikaw lang ang umuwi? Xiao Hao, ano ba talaga nangyari? Magsalita ka naman. Kasalanan ko, wala akong silbi. Hindi ko na ipagtanggol si fourth sister. At hindi rin ako nakahingi ng supplies. Xiao Hao, huwag kang mag-alala. Mabait ka naman. At mahina ka pa. Kami, ang mga ate mo, paano kailangan ng proteksyon mo? Sabihin mo na, si Xiao Ru, ano ba talaga ang nangyari? Si fourth sister. Si fourth sister, tinali siya ni Kuya. Sabi ni Kuya, ipagpapalit siya para sa supplies. Ha? Tinali para ipagpalit sa supplies? Siya yan. Paano niya nagawa yun? Walang konsensya siya talaga. Atin niya yun. Third sister, huwag kang mag-panic. Dahil sa sobrang panic ko noon, sinabi ko kay Kuya, hindi nakakayanin ng mga ate ko. Kailangan naming humingi ng konting supplies. Akala ko ba'y gusto na niyang putulin ang relasyon kay fourth sister kaysa magbigay sa atin ng kahit konting supplies. Sabi pa niya. Ha? Sabi pa niya, wala na siyang kinalaman sa atin mula ngayon. At panonoorin niya tayong mamatay sa lamig. Putulin ang relasyon? Ibig mong sabihin, gustong putulin ni Shayan ang relasyon kay Xiao Ru at panonoorin tayong mamatay sa lamig? Pero teka, Xiao Hao, hindi ba't kasama ninyo si Brother Hu, si Shayan? Paano niya naitali at dinala si Xiao Ru? Ano ba talaga ang nangyari? Ako. Oo nga. Hindi ba kasama ni Xiao Ru ang huge? Si Shayan, paano niya gagawin iyon kay Xiao Ru? Xiao Hao, ikaw hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Xiao Hao, bigyan ka ulit ng pagkakataon ng ate. Sabihin mo sa ate ang totoo. Ano talaga ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo, hindi kita pagagalitan. Sialan, ano ang dahilan mo para pagdudahan ako? Talaga nga mas gusto mo pa rin si Shayan. Siya talaga ang tunay na kapatid niyo. Galit ako.
Ate Ditse Sanse, paano niyo ako pagdudahan? Gusto ko lang bigyan ng huling pagkakataon ang kuya. Huling pagkakataon. Ano ang ibig sabihin? Ang bahay na tinutuluyan ng kuya ay talagang kay Huge. Gusto ni Huge kunin ang bahay. Hindi inaasahan, hindi pumayag ang kuya. At ginamit pa ang sistema ng depensa. Naipit ang ilang tao. Nagalit si Huge at gagamit ng drone para bombahan ang safe house ng kuya. Naipit. Naipit ang ilang tao. Si Shayan ang sinasabi mo. Siya. Tama. Pag-alis ni Huge, ako at ang ate ay nag-alala sa kalagayan niya. Natakot kami na masaktan siya. Hinanap namin ang kuya. Sabi ng sise, kunin niya kahit konting supplies para makasama sa pamumuhay namin. Hindi inaasahan, hindi lang hindi pumayag ang kuya at gusto pa niyang i-cut ties sa sise. At sa huli, ginapos niya ang sise. Galit ako! Talagang galit ako! Bakit napakawalang puso ni Shayan? Napakawalang emosyon. Nasa extreme cold apocalypse na tayo, bakit ganito pa rin ang pagiging makasarili niya? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na ganito siyang walang puso. Tatanong ko siya. Ate, huwag mag-message sa kuya. Tayo bigyan siya ulit ng pagkakataon. Huling pagkakataon para sa kanya. Bigyan natin siya ng huling pagkakataon. Ate, sa bandang huli, pamilya pa rin natin si kuya. Kung pagtatanungan mo siya ngayon, baka magpakamatay siya sa desperasyon. Wala nang uuwian pagkatapos noon. At saka, gagamitan siya ng drone bombing ni Huge. Hindi rin mabubuhay si kuya. Sa bandang huli, pamilya natin siya. Gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Basta't magmakaawa kayong mga ate sa kanya, tiyak na magbabago ang isip ni kuya. Pagdating ng panahon, makakapamuhay tayong magkakasama gamit ang mga supply. Magmakaawa sa kanya. Anong karapatan nating magmakaawa sa isang walang pusong trader na yan? Hayaan mo na siyang mamatay sa pambobomba. Ditse, sa bandang huli, pamilya pa rin natin siya. At saka, nasa poder pa niya si CJ. Bigyan na lang natin siya ng isa pang pagkakataon. Okay? Dahil kay Xiaohao, bibigyan natin ng isa pang pagkakataon ang trader na yan. Basta't pakawalan niya si Xiaoro, mapapatawad natin siya. Tama. Dahil kay Xiaohao, bibigyan ko ng isa pang pagkakataon ang trader na yan. Tara na. Ay, pero Aking mabuting ate, huwag ka nang magpero. Dito ka na lang sa bahay at maghintay ng tahimik. Tiyak naming ibabalik namin ang trader na yan. Pagdating ng panahon, malalaman mong totoo ang lahat ng sinabi ni Xiaohao. Tara na. ay. Dinukot ang sariling kapatid. Pinutol ang relasyon. Pinapanood kaming mamatay sa lamig. Shayan, ganon ka ba talaga kawalang puso? Drone bombing. Hindi ko alam kung kakayanin ng bahay na to. Ang ligtas na bahay ay sumailalim lamang sa paunang intelligent security upgrade. Hindi ito makakatiis sa pambobomba. Pakiusap, host, sikapin mong putulin ang relasyon para makuha ang gantimpala. Putulin ang relasyon. Shayan, lumabas ka agad at magpaliwanag sa amin. Shayan, ikaw, walang utang na loob. Lumabas ka. Magpaliwanag ka sa amin. Ate, kuya, anong paliwanag ang gusto ninyo? Nakakainis! Shayan, bakit ang nipis lang ng suot mo? Bakit hindi nasira ang aircon mo? Buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami para makapag-init. Ah, ganun pala. Iyon pala ang gusto ninyong paliwanag. Mainit ako ngayon dahil sa pugon at uling na sinasabi ninyo. Huwag na kayong pumasok. Baka mahiya lang kayo. Pugon at uling? Shayan, nasa nakaraang siglo ka ba bumalik? Ito ba ang mga preparasyon mo para sa matinding lamig ng wakas? Nakakatawa talaga. Alam mo na masisira ang aircon, kaya naghanda ka ng pugon. Tama ba? Bakit hindi mo kami sinabihan? Gusto mo lang kaming panoorin na nagtitiis sa lamig at gutom, diba? Napakalamig mo naman sa puso. Tama siya, Shayan. Alam mo naman na darating na ang wakas. Bakit hindi ka naghanda ng mga kailangan para sa amin? Paano kami nagkaroon ng kapatid na walang puso at makasarili? Walang puso ako? Makasarili ako? Sinabihan ko na kayo na darating ang wakas. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa kayabangan ninyo. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong sarili. Sa amin? Shayan, ikaw. Hinamak mo akong mayabang na matigas ang ulo? Mamatay ka sana. Tama na, Shayan. Hinamak mo kaming may kasalanan sa sarili. Ngayon, dahil sa magulang natin, bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Buksan mo lang ang pinto at papasukin mo kami. Pag-iisipan pa naming patawarin ka.
Talagang ganyan ang walang utang na loob. May konting konsensya pa rin. Kapag nabanggit ang nanay at tatay, lumalambot ang puso niya. Shayan, bilisan mo. Buksan mo ang pinto para makapasok kami. Dahil sa nanay at tatay, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Kaya dahil din sa nanay at tatay, ito na ang huling pagkakataon nyo. Yung mga supplies sa sulok, para sa inyo yan. Kunin nyo at umalis na kayo. Supplies. Itong walang utang na loob, may konting konsensya pa rin. Xiao Hao, tara. Kunin mo agad ang mga supplies. Tatay, nanay, ang utang na loob nyo sa akin, binayaran ko ng buhay ko sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, ganito na lang ang kaya kong gawin. Ate, nakita ko na ang mga supplies. Pero, Anong pero? Instant noodles. Compressed biscuits. Shayan. Inilagay namin sa panganib ang buhay namin para iligtas ka. Para bigyan ka ng pagkakataong magbago, ganito lang kaliit ang ibibigay mo. Para ipamigay sa amin? Parang pulubi ang turing mo sa amin? Tama siya, Shayan. Ganito lang kaliit ang ibibigay mo sa amin? Isang malaking insulto yan sa amin. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto para makapasok kami. At ibigay mo ang lahat ng supplies. Saka lang namin iisiping patawarin ka. Patawarin? Siya mo, anong karapatan mong isipin kailangan ko pa ng kapatawaran nyo? Dahil sa nanay at tatay kaya ko binigay ang mga supplies na to. Sobrang gahaman nyo talaga. Shayan, tama na yan. Walang utang na loob ka. Naglakas loob ka pang banggitin ang nanay at tatay. Itinali mo ang sarili mong kapatid para makakuha ng supplies. Paano ka naglakas loob na banggitin ang nanay at tatay? Kung may pagmamahal ka pa sa nanay at tatay, pakawalan mo agad si Xiaoro. Kung hindi ka namin patatawarin. Siya Hope. Ibig mong sabihin, ako ang nagtali kay Xiaoro. Tama ka, Shayan. Pakawalan mo agad si Xiaoro. At ibigay mo rin ang mga supplies mo. Dahil sa magulang natin, tinatanggap pa rin kita bilang kapatid. Kung hindi, wala ka ng pagkakataon pa. Pagkakataon? Anong pagkakataon ang sinasabi ninyo? Ano ba talaga? Babalik ba ako sa pamilya siya para magsilbing katulong ninyo at maging blood bag? Sasabihin ko sa inyo, wala si Xiaoro sa akin. Kunin ninyo ang supplies ninyo at umalis na kayo. Umalis ka, ikaw. Pinapaalis mo kami? Shayan, nakita mismo ni Xiao Hao na ikaw ang nagkidnap kay Xiaoro. Anong pinagdadahilan mo pa? Si Xiao Hao na napakabait, magkakaila pa ba yun sa atin? Tama, Shayan. Mula mismo sa bibig ni Xiao Hao, ikaw ang kumidnap kay Xiaoro. Isuko mo siya agad. Oo, ano man ang sabihin niya, naniniwala kayong lahat. Sabi niya, dinidiligan ng dugo ko ang mga halaman para maging sorpresa sa akin. Naniniwala kayo? Sabi niya, kinidnap ko si Xiaoro para makapalit ng supplies. Naniniwala pa rin kayo? Eh di maniwala kayo sa kanya. Sa paningin ninyo, siya ang tunay ninyong kapatid. kuya, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang tunay na kapatid ng mga ate mo. Sabi mo hindi mo kinidnap si fourth sister. Eh di buksan mo ang pinto para makapasok at makita ng mga ate mo. Bakit mo ako binibintangan? Tama ka, Xiao Hao. Shayan, kung wala kang tinatago, buksan mo ang pinto para makapasok kami at tumingin. Anong kinakabahan ka ngayon? Ituturing na lang namin si Xiao Hao bilang aming tunay na kapatid. Ano naman ang magagawa mo? Tama, Shayan. Napakalamig ng panahon. Gaano na ba kami katagal sa labas dahil sa'yo? Buksan mo na ang pinto para makapasok kami at magpainit. Kung hindi, hindi ka na namin kailanman patatawarin. Patatawarin? Pasensya na. Hindi ko kailangan ang pagpapatawad ninyo. Ang prinsipyo ng pagpapasok ng lobo sa kulungan, naiintindihan ko pa rin naman. Sabi ko na, wala si Xiaoro sa akin. Dahil sa magulang natin, kaya ako binigay ang mga supplies na ito sa inyo. Pagkatapos makuha ang mga supplies, wala na akong kinalaman sa inyo, tapos na ang lahat. Wala ng koneksyon. Ano ang sinasabi mo? Ikaw. Wala ng koneksyon? Bakit? Pipilitin mo rin ba akong putulin ang relasyon sa'yo? Gusto mo rin bang pilitin akong maghiwalay sa'yo? Pinasimulan ng end of kinship system. Na-detect ang pagkakataon para maghiwalay. Makukuha ang safe house kapag naghiwalay na. Nuclear level na pag-upgrade ng proteksyon. Nuclear level na upgrade. Wag ate! Nagseselos lang siguro si kuya kasi mas pinapaboran ninyo ako. Kaya nagbitaw lang siya ng masasakit na salita. Pamilya pa rin naman tayong lahat. Paano kung talagang gustuhin ni kuya na maghiwalay sa'yo? Ano na ang gagawin niya? Xiao Hao, masyado kang mabait ang puso. Huwag kang mag-alala. Itong walang utang na loob, kulang sa pagmamahal ng bata pa. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang makipaghiwalay sa akin. Shayan, ano? Ngayon, natatakot ka na, di ba? Naglakas loob kang makipaghiwalay kay Xiaoro dahil lang umaasa ka sa pagmamahal pa naming tatlong ate mo. Pero ngayon, makikipaghiwalay na rin ako sa'yo. Mawawalan ka na naman ng isang kapamilyang nagmamahal sa'yo. Pagmamahal ng pamilya. 5 taon na ang nakalipas,
Hindi dapat namin hinayaan sina mama at papa na kunin ulit itong salot na ito. Ngayong araw, ang relasyon nating magkapatid ay dapat nang magwakas. At tama, dahil lang sa ganitong maliit na bagay, naglakas loob kang manakit kay Xiaohao. Wala ka talagang konsensya. Lumabas ka at lumuhod ngayon din. Kapag pinatawad ka na ni Xiaohao, saka ka papasok ulit. Pero hindi ko naman naranasan ang pagmamahal ng pamilya. Para sa kapakanan ni na mama at papa, Xiamo, talaga bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ano naman kung isinama mo pa sina mama at papa? Kahit nabuhay pa sila ngayon, kapag nakita nila itong suwail na anak, sasang-ayon din sila sa desisyon ko. Xiayan, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagsisisi, hindi humihingi ng tawad, talagang makikipaghiwalay ako sa'yo. Si, humihingi ng tawad, nagsisisi, Xiamo, gusto mong makipaghiwalay sa akin, di ba? Payag ako. Pumayag ka, kuya. Galit lang ang mga sinabi ni third sister. Paano ka pumayag? Kapatid mo siya sa dugo. Hayop ka. Siya yan. Mas pipiliin mo pang magtulak ang tao kaysa magbukas ng pinto. Paano ko makukuha ang mga supply mo? Anong karapatan mong maging makasarili? Pumayag ka talaga? Pumapayag ako. Xiamo, hindi ba't ito ang pinapangarap mo? Mula ngayon, wala ka nang makasarili at walang utang na loob na kapatid na tulad ko. Hindi ba't dapat masaya kayo? Xiayan, ikaw, paano ka naging ganoon kasakim? Pinapabuksan ka namin ng pinto, pinapasuko ang mga supply mo para lang sa ikabubuti mo yun. Paano ka naglakas loob na magtulakhang tayo? Akala mo ba nagbibiro lang ako? Magbukas ako ng pinto para magpasok ng kaaway, tapos sasabihin para sa akin, Xiamo, hindi ba't nakakatawa ka? Tumahimik ka, Xiayan. Hindi mo ba alam na naghanap na ng drone si Tiger para pasabugin ang bahay mo? Mawawalan ka na ng safe house. Ang tanging paraan mo para mabuhay ngayon ay isuko ang mga supply mo at sumama sa amin. Tama siya, kuya. Naghanap na ng drone si Tiger. Hindi ka na makakapagtago sa safe house mo. Dapat na lumabas ka at sumama sa amin. Sa ganitong pagkasabi, mukhang talagang para sa akin nga ito. Kaya ito ang itatanong ko. Kung lalabas ako, paano hahatiin ang mga supply na ito? Si Ayan, ngayon mo lang na-realize at nagsisi? Magbubukas ka na ba ng pinto? Sasabihin ko sa'yo, ang mga supply mo. Ang mga supplies mo. Siyempre, sa amin na lahat yan. Kami ang mga ate mo. Ang mga gamit mo, gamit na rin namin. Kailangan pa bang paghiwalayin ng ganyan? Ang mga gamit ko ay gamit na rin ninyo. Ang ibig mong sabihin, kapag lumabas ako, ang mga supplies ko ay paghahatian din ng lahat. Anong supplies mo? Sabi ko na, supplies namin yan. May mga kamay ka naman at paa. Di ba pwedeng ikaw na lang ang humanap ng supplies? Bakit mo kailangang makipag-agawan sa amin? Ang sasarili mo naman? Tama, si Ayan. Ikaw pa namang lalaki. Nakikipag-agawan ka sa amin ng supplies. Wala ka bang malasakit? Ha? Ang babaw mo naman. Ang sasarili mo. Mababaw ako. Mababaw ako. Lumabas ako. Pinaghatian ninyo ang supplies ko. Tapos ako pa ang kailangang maghanap ng sarili kong supplies. Akala ninyo tanga ako. Bakit ninyo naiisip na makikinig ako sa inyo? Yayan, anong sinasabi mo? Kahit nawalan ka ng supplies, pero nakuha mo naman ang kapatawaran namin. Di ba mas mahalaga yon kaysa sa supplies? Tama. Si Ayan. Kami ang mga ate mo. Mga tunay na ate. Basta sa susunod, ang lahat ng supplies na mahahanap mo ay ibigay mo sa amin. Bibigyan ka namin ng pagmamahal ng pamilya. Di ba mas makabuluhan yon kaysa sa isang kwartong puno ng supplies? Mas makabuluhan yon, di ba? Tama, kuya. Naiinggit ka sa akin. Ayaw mo sa akin. Dahil lang sa ako ang paborito ng mga ate? Basta lumabas ka at ibahagi mo sa amin ang supplies. Makukuha mo rin ang pagmamahal na katulad ng sa akin. Yan naman ang gusto mo, di ba? Tama siya yan. Buksan mo na at isauli mo ang lahat ng supplies mo. Hindi ko napapansinin yung pagsang-ayon mo na maghiwalay tayo. At saka, pwede kong kausapin si Xiaoro para patawarin ka. Pasensya na. Kung hindi mo papansinin, ako ang magpapansin. Xiamo, di ba't paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong maghiwalay tayo? Bakit? Pumayag na ako. Natatakot ka na? Ikaw, umarap ka pa sa akin? Xiayan, isipin mong mabuti. Akala mo nagbibiro lang ako? Kung ganyan ka pa rin, talagang ipaputol ko na ang relasyon natin. Tama. Si Ayan. Ikaw. Ang sasama ng ugali mo. Mga gamit lang yan. Hindi mo ba maihahambing sa pamilya natin? Yung mga gamit sa kwarto mo. Ano ba yun? Para lang sa mga yon, ipagpapalit mo kami. Oo, kuya.
Mga gamit lang naman ang nawala sa'yo, pero makakamit mo naman ang kapatawaran ng mga ate mo. Ang sakim mo naman! Pamilya? Walang hiya ka. Anong karapatan mong makipag-ayos? Ako ang paborito ng mga ate. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Aray! Itapon niyo siya. Mula ngayon, si Xiahao na lang ang kapatid namin. Yung pagmamahal ninyong pamilya, hindi ko nakuha sa nakaraan, at sa ngayon, hindi ko na rin hinahangad. Dahil para sa akin, walang kwenta yan. Walang kwenta. Hinahamak mo ang pamilya natin. Siya yan. Mukhang sour grapes ka lang. Naiinggit ka kay Xiaohao. Dahil mula ng bata ka, hindi mo naranasan ang init ng pamilya. Pasensya na kuya. Kasalanan ko lahat. Ako ang kumuha ng atensyon nila. Ayoko lang talagang makita silang nahihirapan sa labas. Kung bubuksan mo ang pinto, ako na ang aalis. Hoy, Xiaohao, huwag kang aalis. Anong sinasabi mo, Xiaohao? Ikaw ang paborito naming kapatid. Anong karapatan niyang mainggit sa'yo? Siya ang dapat umalis. Xiayan, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka palalabas, magagalit na talaga ako. Xiayan, sinusumpa ko. Kung hindi ka lalabas ngayon para humingi ng tawad, puputulin ko na ang relasyon nating magkapatid. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Hindi mo na mararanasan ang pagmamahal ko. Hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob? 70% na ang progreso ng pagputol ng relasyon. Kung pumayag ang host, makukuha ang gantimpala. Siya mo. Sabi ko na, pumapayag ako. Sang-ayon ako. Ikaw, talagang pumayag ka? Tama. Ako si Xiayan. Ngayon, puputulin ko ang relasyon kay Xiamo. Mula ngayon, magiging estranghero na lang tayo sa isa't isa. Wala nang koneksyon. Nadetect na natapos ng host ang pagputol ng relasyon. Isinasagawa ang nuclear level security upgrade ng safe house. Ikaw, pumayag ka talaga? Xiayan, paano ka nangahas pumayag? Ako ang iyong pangatlong kapatid na babae. Magkadugo tayo. Paano ka naging ganito kalupit? Ganito ka walang puso? Ako ang malupit. Ako ang walang puso. Bini-bini. Tanong ko lang, ano ang ginagawa mo sa aking safe house? Binibini? Tinawag mo akong binibini? Xiayan, ngayon, ayaw mo na nga lang tawagin ang pangalan ko? Wala ka na bang konsensya? Tama. Siya yan. Pangatlong kapatid mo siya. Ikaw, tinawag mo siyang binibini. Ibig sabihin ba, seryoso ka talagang magpuputol ng relasyon sa amin? Maghihiwalay na tayo. Gusto mong itakwil ang pamilya. At maging isang taong nag-iisa. Nag-iisa? Hindi ba't kayo ang nagsabi ng pagputol ng relasyon kanina? Bakit? Ngayon nagsisisi na kayo? Hihingi kayo ng tawad sa akin. At magmamakaawa para patawarin ko kayo. Humingi ng tawad? Magmakaawa sa iyo? Panaginip lang yan. Xiayan, akala mo ba kaming nasasaktan sa pagputol ng relasyon? Hindi. Mali ka. Ikaw ang masasaktan. Mawawalan ka ng pagmamahal ng isang kapatid na babae magpakailanman. Huli na ang lahat para magsisi ka. Nakakainis. Nangako ako kay Kuya Hu na kung mabubuksan ko ang pinto ni Xiayan, makakakuha ako ng mas maraming supplies. Ano na ang gagawin ko ngayon? Xiayan, napakalupit mo talaga. Pangalawang ate, naputulan na ng relasyon ni Kuya ang pangatlo at pang-apat na ate. Huwag mo sanang gagamitin ang pagputol ng relasyon para takutin siya. Kung hindi, wala na siyang pamilya. Tama. Magagamit ko rin ang pagputol ng relasyon para takutin siya ulit. Siya yan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para buksan ang pinto. Ibigay mo ang mga supplies. Kung hindi, puputulin ko rin ang relasyon sa iyo. Xiayan, hindi ako naniniwala na ganyang kalupit ka. Xiayan, hindi ako naniniwala na ganun ka kawalang puso. Ate, wag naman. Ikaw at si ate na lang ang natitirang pamilya ni Kuya. Kung mawawala kayo, paano na siya? Siya yan. Nakikita mo ba? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin ni Xiahao. Iniisip pa rin niya ang kapakanan mo. Bakit hindi ka na lang maging mapagpatawad? Humingi ka ng tawad sa kanya. Aminin mo ang pagkakamali mo. Xiahao, ang galing mo, umarte. Sayang at hindi ka sumali sa mga short drama. Si Aking, walang utang na loob.
Kung gusto ninyong alagaan siya, alagaan ninyo. Huwag ninyo akong guluhin. Walang utang na loob. Hinamak mo si Xiaohao. Xiayan, ikaw ang tunay na walang utang na loob. 5 taon ka naming inalagaan. Bakit? Bakit hindi ka marunong magpasalamat? Inalagaan ako? Magpasalamat? Ang pag-aalaga ninyo sa akin ay ang pagtulog ko sa madilim na kwarto sa loob ng 5 taon. O ang pagiging donor ko ng dugo sa kanya sa loob ng 5 taon. O ang pagluhod ko sa inyo sa sobrang lamig para humingi ng tawad. Tubig. 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 Siya King, anong karapatan mong hingin ng pasasalamat ko? Baka nga totoo na masyado kaming naging masama sa kanya noon. Kaya siya naging ganoon kawalang puso. At naglakas loob na putulin ang relasyon sa atin. Tama na siya yan. Kahit na noon, may pagkakamali kami, wala ka bang kasalanan? Iwanan muna natin ang katotohanan. Bakit hindi ka nalang lumaban noon? Kung tinanggap mo naman lahat, ano pa ang irereklamo mo ngayon? Napakakitid ng utak mo. Ako. Makitid ang utak ko. Tama. Kahit na may mali kami noon, kasalanan mo rin yun. Kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon, ako, puputulin ko na ang relasyon sa iyo. At sa mundong ito, si ate na lang ang magiging pamilya mo. Kahit na mali ang ginawa namin noon. Ikaw pa rin ang may kasalanan. Kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon, puputulin ko na ang relasyon natin. Kung ganon, si ate na lang ang natitirang kapamilya mo sa mundo. Sistema ng pagputol ng ugnayang pampamilya sa panahon ng wakas, isinagawa, na-detect ang pagkakataon para magputol ng ugnayan. Kapag naputol ang ugnayan, makakakuha ng walang limitasyong supply ng mga pangangailangan para sa wakas ng mundo. Siya King, nag-isip lang ako ng masyado. Nagsasalita ako sa'yo, parang nagsasalita sa hangin. Sinabi ko na, puputulin ko ang relasyon natin. Kung gusto mong putulin, edi putulin. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Si second sister ay isa sa mga natitirang kapamilya mo sa mundo. Paano mo papayagang maputol ang relasyon? Tama. Siya yan. Pag-isipan mong mabuti. Kapag naputol ang relasyon natin, si ate, hindi ka rin ito palalampasin. Sa ganitong napakalamig na panahon, hindi mo na mararamdaman ang init ng pamilya. Pag-isipan. Ano pa ang dapat kong pag-isipan? Hindi mo na nga pinapansin ang katotohanan. Ano pa ang iisipin ko? Xiaoqing, sinabi ko nang puputulin ko ang relasyon natin. Ano? Natatakot ka na? Ha, ito. Hindi. Imposible. Dati, si Xiayan ay napakamasunurin. Hindi ba't gusto lang niya ng pagmamahal ng pamilya? Hindi ako naniniwalang ganoon siya, kasama ang loob. Second sister, kasalanan ko ang lahat. Galit lang si kuya kanina. Sigurado ako, naiinggit lang siya dahil masyado niyo akong minamahal. Kaya siya pumayag. Magsusorry ako sa kanya. Magsusorry? Tama na. Magsusorry? Hindi siya karapat-dapat. Si Xiayan ang may kasalanan. Bakit ikaw ang magsusorry sa kanya? Wala siyang karapatang tanggapin ang pagsusorry mo. Xiayan, sinusumpa ko. Kung hindi ka magsisi ngayon, at hindi mo ibibigay ang mga pangangailangan namin, puputulin ko ang relasyon nating magkapatid. Wakasan ang dugong nagbubuklod sa atin. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pag-isipan mong mabuti. Kung magsisi ka ngayon, huli na ang lahat. Siya King, ikaw ang dapat magsisi. Ako, si Xiayan, ay sumasang-ayon na putulin ang relasyon kay Xia. Ako si Xiayan, sumasang-ayon akong putulin ang relasyon ko kay Xiaoqing. Mula ngayon, magiging estranghero na lang kami sa isa't isa. Wala nang koneksyon. Na-detect, natapos ng host ang pagputol ng relasyon. Isinasaaktibo ang Unlimited Apocalypse Supply System. Magbigay lang ng command ang host at makakakuha ng supplies. Supply lang sa isang command? Eddie, gusto ko ng isang balde ng instant noodles. Hala. Totoo palang lumalabas ang supplies sa hangin? Kung ganon, edi itong safe house ko, hindi na masisira. Talagang pumayag siyang mag-cut ties. Nakakainis. Nakakainis. Paano ko na siya mapipilit na bigyan ako ng supplies? Instant noodles. Ikaw. Xiayan. Ikaw. Nakakainis ka. May gana ka pang kumain ng instant noodles. Instant noodles. Mainit-init na instant noodles. Xiayan, ikaw, nanggigigil ka ba sa akin? Ibigay mo sa akin yung instant noodles. Gusto niyo rin ba? Nakakainis ka, Xiayan. Bakit ang ganda-ganda ng buhay mo?
Dapat, kasama ka naming naghihirap. Anong karapatan mong mamuhay ng mas maayos kaysa sa amin? Ang maayos kong buhay ngayon, salamat pa nga dapat sa inyo. Kung hindi dahil sa tulong nyo, malapit na rin sana akong maghanap ng supplies sa gitna ng matinding lamig. Dahil sa kawalang puso nyo, kaya ako sa gitna ng matinding lamig na ito, ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang sarap. Kawalang puso. Kami ang walang puso. Ikaw pa ang magsasabi na kami ang walang puso. Ikaw na nagtali sa sarili mong kapatid na babae, walang utang na loob. Anong karapatan mong sabihin kami ang walang puso? Mga tangang to, bumaba na kayong lahat. Xiao. Xiaoro. Xiaoro. Ito Xiaoro. Anong nangyari? Hindi ba't dinukot ka ni Shayan? Tama naman. Ano ba talaga ang nangyari? Baka totoo lahat ng sinabi ni Shayan. Niloko tayo ni Xiaohao. Xiaohao, ano ba talaga ang nangyayari? Third sister, ako nga ang nagsinungaling. Ha? Nagsinungaling ka? Nagsinungaling ka talaga? Totoong-totoo pala ang sinabi ni Shayan? Bakit mo ginawa yon? Third sister, ang ginawa ko ay para sa ikabubuti ni Kuya. Tingnan mo, dumating na si Brother Hu na may daladalang armas. Tiyak na hindi makakaiwas si Kuya. Ang plano ko talaga ay gamitin ang inyong pagmamahal para mahikayat si Kuya. Para lumabas siya at harapin natin ang problema ng magkakasama. Pero hindi ko inasahan na siya. Third sister, paano nating masisisi si Xiaohao dito? Sa totoo lang, si Shayan ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi siya nagmaramit sa mga supplies, hindi sana nagsinungaling si Xiaohao. Tama. Napakabait ni Xiaohao. Tiyak na pilitan lang siyang magsinungaling. Kasalanan lahat ito ni Shayan. Tama. Tiyak pinilit ni Shayan si Xiaohao na magsinungaling. Wala siyang kasalanan. Sige. Ang inyong bunso ang pinakamabait, kahit magsinungaling siya, napilitan lang. Sinabi ko na, nandyan na ang katotohanan sa harap ninyo, ayaw pa rin ninyong maniwala. Tama nga ako. Tama na, Shayan. Ang ginawa ni Xiaohao ay para sa ikabubuti mo, para matuto kang magpasalamat. Para lang bumalik ka sa pamilyang ito. Lahat ng ginawa niya ay para sa iyo. Bakit hindi ka marunong magpasalamat? Tama siya yan. Kahit may pagkakamali si Xiaohao, wala ka bang mali kahit konti? Nandito na si Brother Hu na may armas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatago. Shayan, ang tigas ng ulo mo. Nag-alsa ka pa sa pamilya at pinilit mo pang magsinungaling ang bunso naming mahal. Ngayon, babayaran mo yan. Yan! Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi mo maputol ang pinto mo? Alam mo ba kung gaano ako ginaw sa labas? Buksan mo na agad ang pinto. Xiaoro, sobrang taas pala ng tingin ko sa'yo. Kahit maging kasangkapan ka ng iba, palpak ka pa rin. Ang bahay ko, gawa sa bulletproof glass. Kung mapuputol yan ng lagari mo, edi sana ang mga supplies ko dito naagaw na ng iba ng ilang daang beses. Ano? Shayan, bulletproof glass pala ang ginamit mo. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hindi mo kami agad sinabihan? Napakasama mo talaga. Sa tingin ko, gusto mo lang kaming pagtawanan, di ba? Gusto ko kayong pagtawanan? Inarkila ko lang ang bahay na ito kay Zhao Hu. Nagtatrabaho kayo para sa kanya. Di ba wala man lang siyang sinabi sa inyo? Tama na siya yan. Kasalanan mo talaga ang lahat ng ito. Anong kinalaman ni Brother Hu? Tama! Kahit inarkila mo ang bahay, sa'yo na ba talaga to? Malinaw na ikaw ang traidor? Gusto mo akong pagtawanan? At gusto mo pang isisi kay Brother Hu? Traidor ka talaga? Ha? Ako ang nagsisisi. Xiaoro, napakaangkop sa iyo ng salitang nang-aapi ng mahina. Nang aamo sa malakas. Ako. Ikaw. Tama na, kayong mga ito. Ang dami-daming sinasabi. Batang lalaki, hindi ako naniniwalang sa loob ng 2 araw. Napalitan mo ang lahat ng materyales ng bahay na ito. Pinapayuhan kita. Nabuksan mo ng maayos ang pinto ngayon. Maaari pa kitang patawarin. Kapag pinasok na namin ito ng sapilitan, wala ka nang matitira. Kahit buti. Kuya Tiger, hindi ba ito bulletproof glass? Kaya mo ba itong pasabugin? Alam ko, ang bulletproof glass. Para sa bala lang yan. Hindi yan kaya ang rocket. Hoy, bata. Huling pagkakataon na to para sa'yo. Bubuksan mo ba ang pinto o hindi? Kuya, narinig mo ba? Hindi tatagal ang bulletproof glass sa rocket. Mabuti pang buksan mo na lang ang pinto at ibigay mo sa amin ang mga supplies para kahit papaano, magkakasama pa rin tayong pamilya. Hindi ba? Shayan, tingnan mo.
Hanggang ngayon, iniisip ka pa rin ni Xiao Hao. Ikaw naman, ang selfish mo. Wala kang utang na loob. Wala kang konsensya talaga. Tama, Shayan. Malayo ka kay Xiao Hao. Kahit buksan mo na ang pinto ngayon, kailangan mong lumuhod at magmakaawa sa amin. Kung hindi, hindi ka namin patatawarin. Malayo? Totoo naman. Kung ikukumpara kung sino sa amin ang mas manipulador, malayo talaga ako. Sinabi ko na, hindi ko ito bubuksan. Kung kaya ninyo, pasukin nyo. Ayaw talagang magbago. Talagang matigas ang ulo. Kuya Tiger, sabugin mo na. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi na siya kapatid namin ngayon. Kahit mamatay siya, wala na kaming kinalaman doon. Gusto ko pa namang iwanan ang safe house bilang kanlungan. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan. Putok! 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 Ang lakas ng apoy! Tiyak na hindi tatagal ang bahay ni Shayan. Paglabas niya, paniguradong luluhod yan para humingi ng tawad sa amin. Tama, ang taong walang utang na loob na ito. Dahil may mga supply siya, naglakas loob pa siyang hamakin tayo at nagtangkang iwanan tayo. Paglabas niya, bibigyan ko talaga siya ng leksyon. Binigyan natin siya ng pagkakataon, pero hindi niya pinahalagahan. Ngayon, huli na ang lahat para magsisi. Shayan, kung gusto mong matanggap ka namin, maliban na lang kung pangako mo na mula ngayon, magiging masunurin kang aso namin at hahanap ka ng mga supply para sa amin. Shayan, ang sama mo talaga. Kung binuksan mo ng maaga ang pinto, magkakamit ako ng merito at mas marami akong makukuhang supply. Bakit? Bakit mo ako kinakalaban? Aray. Tama na. Huwag nang bombahin. Tigil na. Mawawasak na ang mga supply ko sa sobrang pagbobomba. Siya yan. Shayan, malapit nang masira ang bahay pagong mo, di ba? Lumabas ka na at lumuhod ka para humingi ng tawad. Huwag ka nang sumigaw, ate. Ang taong walang utang na loob na ito, tiyak na takot na. Baka nagtatago sa sulok at umiihi na sa takot. Haha. Karapat-dapat lang yan sa kanya. Sino ba ang may kasalanan? Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Ayaw niyang ibahagi ang mga supply sa atin. Kung noong una pa lang ay sumama na siya sa atin, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ano? Anong nangyayari? Ano to? Anong nangyayari? Jiaohu, maganda ang fireworks display mo ah. Gusto mo pa ng isa? Imposible. Imposibleng mangyari yan. Nung itinayo ko ang bahay na to, naglagay lang ako ng steel plate sa loob ng pader para lokohin lang yung mga tangang naniniwala sa end of the world. Paano nangyaring hindi ito masira ng rocket? Kuya, baka nung inayos niya ang bahay, binago niya ang buong pader? Imposible. Isang araw lang. Kulang pa yun para gibain ang pader. Ako na. Ito, paano to nangyari? Bakit walang epekto kahit ang rocket? Shayan, anong ginawa mo sa bahay na ito? Bakit hindi ito tinablan ng rocket? Anong ginawa? Ginang Shayan, ikaw dapat ang tanungin. Napakatibay ng bahay kong ito. Salamat sa iyo. Ako? Salamat sa akin? Ikaw! Ikaw ang tumulong kay Shayan na ayusin ang bahay. Anong ginawa mo? Xiao Hao, anong ginagawa mo? Xiao Hao, bitawan mo na yan. Mula nang umupa ng bahay si Shayan, magkasama na tayo palagi. Paano ko siya matutulungan? Hala, Xiao Hao, bitawan mo si ate. Bakit ka ganyan? Ate, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Si kuya, nainis ako sa sinabi niya. Kaya ko ginawa. To. Tama na, Xiao Hao. Paano kita paggagalitan, ate? Tama. Kung may sisihin man, si Shayan na taong walang utang na loob ang dapat sisihin. Shayan, malinaw na ikaw ang makasarili at walang puso. Bakit mo idinamay si Xiao mo? Wala kang hiya. Shayan! Ang sama mo talaga! Ano ba ang ginawa mo sa bahay? Bakit hindi mabuksan kahit ng rocket launcher? Bakit ang sakim mo? Ako ang makasarili. Hanggang ngayon, ako pa rin ang makasarili sa paningin nyo. Pinaghirapan nyo pang agawin ang mga supplies ko, tapos hindi ako pwedeng lumaban. Tama na, Shayan. Anong ibig mong sabihin sa pag-agaw? Kapatid ka namin. Ang mga supplies mo, syempre, supplies na rin namin yan.
Ang ginagawa namin para rin sa ikabubuti mo. Para hindi ka ganyan ka makasarili. Dapat matuto kang magpasalamat. Bakit hindi mo maintindihan? Tama nga. Shayan, ang dami naming ginawa para sa'yo. Bakit wala kang pinagbago? Naipamalas mo pa kay Xiaohao na nagkakamali ako. Wala ka bang konsensya? Kuya, ang daming ginawa ng mga ate mo para sa'yo. Huwag ka nang mag-arte. Lumabas ka na at buksan mo ang pinto. Sige na. Siya yan. Tingnan mo ang itsura ni Xiahao ngayon dahil sa'yo. Kung kahit kalahati lang ng pagiging responsable niya ang meron ka, hindi kami ganito magtrato sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba alam ang pagkakamali mo? Alam ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagiging masyadong mabait sa inyo, kaya kayo nabigyan ng pagkakataong manggipit sa akin. Xiahao, huwag kang magkunwari, nakakasuka talaga ang pagpapanggap mo. Nakakadiri talaga. Kadiri? Ikaw? Sinasabi mong kadiri ang pag-aalala ni Xiahao sa'yo? Kadiri? Ang lahat ng ginagawa ni Shayan? Hindi ba't para sa'yo lang lahat yon? Wala ka na bang konsensya? Ayos na. Hoy, bata. Kahit anong paraan ang ginamit mo para makaligtas sa rocket ko. Pero ang bubong mo, hindi mo na yata naayos yon, di ba? Pali pa rin ang Big Bear drone. Lipid. Puro solar panel ang bubong mo. Hindi yan peke, di ba? Sasabihin ko sa'yo, may nakakabit na maliit na bomba sa ilalim ng drone ko. Isang bomba na kasing lakas ng sangkapat na bahagi ng isang nuklear. Hindi ako naniniwalang ang bubong mo, hindi ko masisira. Sumuko ka na ngayon, huli na ang lahat. Bomba nuklear? Tama, kapag sumabog ang bomba nuklear na ito, ang bahay na ito magiging guho na lang. Naawa lang ako sa mga supplies, kaya hindi ko pinuputok. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ngayon, buksan mo lang ang pinto. Ang mga supplies sa loob. Hati tayo. 50,050. Ano sa tingin mo? Ushe. Ibig sabihin, maiiwan pa rin kay Shayan ang kalahati ng supplies. Ang supplies niya ay supplies natin. Kapag may supplies na tayo, hindi na tayo magugutom at malamigan. Shayan, bakit hindi mo pabuksan ang pinto? Malaking pabor na yan mula kay Boss Hu. Bilisan mo at buksan ang pinto. Kung hindi, magsasama-sama tayong mawawala. Magpapaubaya ako. Ninakaw ninyo ang gamit ko, tapos magpapaubaya pa ako? Nakakatawa talaga. Sinabi ko na, sa katapusan, unang papatayin ang mga santo. Hindi ako santo. Ang gamit ko, kahit isa, hindi mo makukuha. Ayos bata. Akala mo ba talaga hindi ako magpapasabog? Handa. Countdown. Shayan, paano ka naging ganito kasakim? Mas gugustuhin mong sirain ang mga supply kaysa ibahagi sa amin. Paano kami nagkaroon ng kapatid na tulad mo? Kapatid? Sharo, mali yata ang pagkakaintindi mo. Hindi ba't naputol na ang relasyon natin? Ang kapatid ninyo, si Xiahao na lang, di ba? Ikaw, Kuya, huwag ka nang magpakatigas. Ang pagputol ng relasyon sa iyo ng mga ate mo, para sa ikabubuti mo yon. Para lang buksan mo ang pinto. Paano mo naman naging seryoso? Pasensya na. Seryoso ako. Mula nang putulin ninyo ang relasyon sa akin, wala nang natira sa pagmamahal ng magkapatid. Sa paningin ko ngayon, mga estranghero na lang kayo. estranghero? 5 taon naming inalagaan ka. Ngayon, estranghero na lang kami sa iyo? Shayan, ang tigas ng puso mo. Matigas ang puso. Sa nakaraang buhay, pinabayaan ninyo akong mamatay sa lamig. Mas matigas pa ang puso ninyo kaysa rito. Nakakainis! Shayan, akala mo ba kami ang lugi sa pagputol ng relasyon? Akala mo ba nagsisisi kami? Mali ka. Sasabihin ko sa iyo, ngayon, estranghero na lang tayo. Gusto kong makita kang masabog hanggang maging abo. Bagsak. Ayop ka, Shayan! Bakit ang makasarili mo? Mamamatay ka na lang. Ayaw mo pa kaming bigyan ng mga supply. Nakakainis ka talaga. Shayan, nararapat lang sa'yo yan.
Napakamakasarili mo, kaya dalhin mo ang mga supply mo sa impyerno. Mga bro, halina. Sumunod kayo sa loob para kunin ang mga supply. Ay, bro Hu! Tingnan mo! Tingnan nyo! Imposible to. Paano ito nangyari? Ako ang nagtayo ng bahay na to. Kung kaya nitong labanan ng nuclear bomb, alam ko dapat yun. Ito. Pasensya na, nabigo ko kayo. Mukhang ang bahay ko, kaya nga talagang labanan ang nuclear bomb. Ano? Ako ang nagtayo ng bahay na to. Kung kaya nitong labanan ng nuclear bomb, alam ko dapat yun. Tol, sabihin mo sa akin, ano ba ang ginawa mo? Ano ang nangyari? Dapat kay Gang. Siya mo itanong. Gang, siya mo. Kung hindi dahil sa kanyang katigasan ng ulo, paano pa itong bahay ko ma-upgrade para maging nuclear bomb proof? Siya yan! Tama na yan! Hanggang ngayon, nagpapalabas ka pa rin. Napakakitid ng isip mo, ang babaw mo. Tama siya yan. Mayroon kang napakagandang safe house. Malinaw na mapoprotektahan ka nito para hindi kami magutom at maginaw. Bakit mo kami pinipilit na putulin ang relasyon sa'yo? Ikaw ay isang makasarili at walang utang na loob. Tama na. Aray, Magsalita ka. Ano ang nangyari? Ano ba talaga ang ginawa mo para sa batang yun? Magkakasama ba kayo? anong sinasabi mo, Kuya Hu? Paninira lang yan ni Shayan. Wala siyang ibinigay na kahit anong supply sa amin. Paano naman kami magiging kasabwat niya? Tama yan, Kuya Hu. Kasalanan lahat yan ng taong walang utang na loob. Nagsisinungaling lang siya. Tama na yan, Shayan. Hanggang ngayon, siraan mo pa rin kami. Masaya ka bang nakikita ang mga ate mo na naghihirap? Tama. Shayan, ikaw. Wala kang utang na loob. Kami. Napakahirap na ng buhay namin. Sinisiraan mo pa kami. Tao ka pa ba? Sinisiraan? Totoo lang ang sinasabi ko. Dahil sa inyong kawalang puso kaya ako lalong tumatagal. At saka, si Zhao Hu ang nanakit sa inyo. Siya ang murahin mo. Baka naman takot ka? Tumigil ka na, siya yan. Kuya Hu, nadinaya mo lang si Kuya Hu. Sasabihin ko sa'yo, ang ginawa mo ngayon ay sobra na. Wala kang konsensya. Tama, Shayan. Ang hirap na dinanas namin ngayon, kasalanan mo lahat. Kung hindi ka magsusorry sa amin, hindi ka namin patatawarin. Patawarin? Sharu, Shaching. Nakalimutan na ba ninyo? Naputol na ang relasyon natin. Wala na tayong koneksyon. Anong karapatan meron kayo para sabihin patatawarin kita? Ikaw. Mga tol, hindi na natin makukuha ang supplies sa loob. Kaya, mas mabuti pa, tingnan nyo, itong mga to, makikinis at pino ang kutis. Kung ibebenta sa black market, siguradong malaki ang kikitain. Hulihin nyo silang lahat ngayon din. Wag. Wag, boss! Tingnan ninyo, ganitong klase ng lalaki. Sa black market, sikat na sikat yan. Maraming boss ang gustong kumuha. Black market. Black market. Boss, wag, boss. May paraan ako para mapasunod nating magbukas ang taong walang utang na loob na yan para makuha mo ang safe house na to. Ano pa bang paraan ang meron ka? Boss, nakalimutan mo na may ate pa ako sa bahay. Ate Xiaohao, ano bang ginagawa mo? Ipinapasubo mo si ate sa hirap, eh. Ikaw, ang daldal mo? Ate, anong sinasabi mo? Napipilitan lang ako ni Shayan. Ginagawa ko to para iligtas kayo. Paano niyo ako nasasabihan ng ganyan? tama si ate si Xiaohao. Ginagawa lang naman niya to para iligtas tayo. Iba siya kay Shayan, na walang utang na loob. Huwag mo siyang pagkamalang mali, ha? Tama na. Magpatuloy ka. Boss, yung ate ko, pinakapaborito niya si Shayan pagdating ng panahon. Kung si ate ang magmamakaawa, tiyak na magbubukas yan ng kusa. At saka tayo makakapasok ng palihim. Yung mga supplies ay mapapasa atin na lahat. Oo, tama. Pinakapaborito nga ni ate si Shayan. Kung si ate ang magmamakaawa kay Shayan na magbukas, si Shishai magbubukas talaga. Maniwala na lang ulit ako sa inyo. Kung magbubukas yung lalaking yun. Mula ngayon, sumunod kayong lahat sa akin. Makakain at makaiinom kayo ng maayos. Shayan, maghintay ka. Kahit hindi ka magbukas. May plano pa rin ako. Isang araw na. Bakit hindi pa umuwi si Xiaohao? Shayan, ganito ba ang galit mo sa amin? Dalawang ate mo ay personal na pumunta para hanapin ka. Ayaw mo pa ring magpatawad sa amin. Nagkamali ka ba? Hindi. Gusto kong talikuran ang pamilya siya. Mula ngayon, ako at ang pamilya siya. Wala na ang ugnayan. Wala na ang relasyon.
Siya yan. Kahit na palagi kami nananakit o nanunuro sa'yo, para lang sa ikabubuti mo, para matuto kang maging mabait. Bakit hindi mo maintindihan? Nawalan na ng baterya ang cellphone. Siya yan. Magbalik loob ka na. Makasama ulit kami bilang isang pamilya. Ate, saklolo, sagipin mo ako. Ano ang nangyari, Xiaohao? Ate, kasalanan ko lahat. Hindi ko naprotektahan ang pangalawang ate at pangatlong ate. Kasalanan ko. Ano ba talaga ang nangyari, Xiaohao? Personal silang dalawa ang pumunta para kausap siya. Hindi pa rin siya nagkakamali. Hindi pa rin niya alam na para sa ikabubuti niya, Xiaohao. Ate, huwag kang magalit. Ang pangalawang ate at pangatlong ate, nakausap na si kuya. Handang humingi ng tawad sa kuya. Pero ano? Sabihin mo na. Pero hindi lang hindi nagkakamali ang kuya, siya pa gusto niyang iwan ang mga ate. Pinagtali pa kami lahat. Sabi niya, ipapadala kami sa black market para ibenta at makakuha ng supplies. Ano? Ipapadala niya kayo sa black market? Siya yan. Gusto kanyang ipagbili sa black market. Wala bang kahit konting pagmamahal sa puso niya? Wala ba siyang pakialam sa amin? Sa pamilya niya? Sabi ni kuya, dumating na ang katapusan. Hindi na niya kailangan ng pagmamahal. Mga supplies lang ang kailangan niya. Pinayuhan siya ni ate para maging mabuti. Tinawag niyang santo si ate. Sabi niya, walang silbi ang mga santo sa katapusan. Ang pagiging mabuti, santo na agad. Siya yan. Ganito ba ang itinuro namin sa'yo? Pinagdaanan mo ang hirap, pero hindi pa rin nawala ang pagiging makasarili mo. Ate, hirap na hirap akong nakatakas. Ikaw ang pinakapaborito niya. Puntahan mo siya agad at kausapin. Huwag mo siyang hayaang gumawa pa ng kalokohan. Sige, ako mismo ang tatanong sa kanya. Sa walang utang na loob na to, bakit ba siya ganun kabagsik? Teka, hoy, Xiaohao, hindi ba't sabi mo, gagamit ng drone si Huje para bombahin ang safe house ni Xiayan? Paano niya kayo nakulong? Ako. Xiaohao, ang sinabi mo sa akin, totoo ba lahat yon? Hay naku. Dati, naniniwala kayo sa lahat ng sinasabi ko. Bakit ngayon, nagdududa kayo sa akin? Xiaohao, tingnan mo ang mga mata ko. Xiayan, talaga bang natali ko kayo at ipapalit sa mga supplies? Ate, paano mo naman ako mapagdudahan? Sinusumpa ko. Totoo lahat ng sinabi ko. Hindi lang niya gustong makipag-ugnayan sa mga ate niya. Sinabi pa niyang mga santot santa raw ang mga ate niya. Ate, alam kong ikaw ang pinakamalambot ang puso kay kuya. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ako na lang ang sasagip sa mga ate ko. Xiaohao, sige na. Naniniwala ako sa'yo. Pero sabihin mo sa akin, nang bombahin ni Tiger ang bahay ni Xiayan, paano kayo nakaligtas? Ako. Ate, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni kuya. Na-renovate niya ang bahay ng iba. Ang safe house niya ngayon, kayang tumagal sa pambobomba. Ibig mong sabihin ng safe house ni Xiayan, kayang tumagal sa bomba. Tama? Napakaligtas na bahay. Kung tayo ang buong pamilya ay titira dito, tiyak na kakayanin natin ang matinding lamig ng katapusan. At saka noon pa, ang mga ate ko hindi sana kailangang iligtas ako at na-blackmail ni Tiger. Napakaligtas na kuta para sa katapusan. Dapat ito ang magiging paraiso nating buong pamilya na masaya at magkakasama. Pero si Xiayan ang tigas ng puso niya. Itinakwil tayo, sarili lang niya ang iniisip niya. Ate, para rin naman ito kay kuya, hirap na hirap akong nakatakas. Puntahan mo na siya at kausapin mo. Kung magpapatuloy pa siya sa ganito, mawawalan talaga siya ng pamilya. Sige, ako ang pinakamatanda sa pamilya. Hindi ako naniniwala na hindi niya ako pakikinggan. Tara na. Bigyan mo ako ng isang steak. Sistema ng pagputol sa pamilya sa panahon ng apokalipsis. Sa nakaraang buhay, dahil sa inyong kawalang puso, namatay ako sa lamig. Sa buhay na ito, dahil sa inyong kawalang puso, lalo pa akong gumiginhawa. Nakakatawa talaga. Ate, nandyan sa loob si kuya. Xiaohao, tama ka nga. Ang buhay ni Xiayan ay talagang maganda. Pero siya, alam niyang naghihirap kami sa labas. Ayaw pa kaming tulungan. Xiayan! 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 Buksan mo ang pinto! Ako ang ate mo! Ate, Xiayan! Buksan mo ang pinto! Ako ang ate mo! Dumating na ang wakas ng mundo. Ayaw mo pa ring makipagkita sa amin? Bakit ka ganyan? Napakasakit mo naman. ate, baka nagkakamali ka. Ang taong walang puso, hindi ako iyon. Xiayan, tama nga ang sinabi ni Xiaohao.
Ang ganda ng buhay mo. Kung kasama ka namin, tiyak na malalampasan namin ang wakas. Oo nga. Kuya, ang lamig sa labas. Buksan mo na ang pinto para makapasok si ate at magpainit. Tama, siya yan. Kahit anong ginawa mo, magkakapamilya pa rin tayo. Papasukin mo muna kami. Ano man ang sasabihin, pag-usapan natin yan sa loob, okay? Okay. Hindi. Siya how? Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Ang pagpapapasok ng lobo sa bahay, hindi ko gagawin yan. Kuya, anong sinasabi mo? Naawa lang ako kay ate dahil matagal na siyang nakatayo sa lamig. Nakakabagbag damdamin talaga. Ikaw, paano mo ako naiintindihan ng ganyan? Tama ka, siya yan. Tingnan mo si Xiao Hao. Palagi siyang nagtatanggol sa'yo. Gusto kanyang iligtas sa maling landas. Ako ang ate mo, hindi mo pa rin ako pinapapasok. Wala ka bang pagmamahal sa pamilya? Pagmamahal ng pamilya. Bitawan mo ako. Siya yan! Napakasama mo talaga. Ninakawan mo pa ng itlog ang ika-4 mong ate para sa gamot niya. At sinaktan mo pa si Xiao Hao. Dapat kang mamatay. Itapon niyo siya. Mula ngayon, si Xiao Hao na lang ang kapatid namin sa pamilyang siya. Upang magpasalamat sa pag-ampon sa akin ng mga magulang ko pabalik sa pamilyang siya, 5 taon akong nagsilbi sa aking 4 na ate. Nakakatawa lang, mula simula hanggang katapusan, ang kapatid na minahal nila ay si Xiao lang. Hindi ako makapagtanggap. Hindi makapagtanggap. Baka nagkakamali kayo. Ang mga taong walang pakialam sa pagmamahal ng pamilya. Kayo palagi. Kung may sasabihin ka, dito mo na lang sabihin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan mo ako ng pagkakataon? Anong karapatan mo para bigyan mo ako ng pagkakataon? Anong karapatan mo para bigyan ako ng pagkakataon? Sa 5 taon mong pagbalik sa pamilya siya, iyon lang ba ang itinuro namin sa iyo? Ang pagiging makasarili at walang utang na loob? Wala kang kaunting pagsisisi man lang. Ako ang makasarili, ako ang walang utang na loob. Sa 5 taon kong pagtira sa pamilya siya, sa inyo, ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya. Ako pa nga ang naging blood bag niya sa loob ng 5 taon. Anong karapatan mo para sabihin ako ay walang utang na loob? Kuya, alam ko, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat nagkasakit. Hindi kita dapat pinag-transfuse. Kung kinamumuhian mo ako, ako na ang aalis. Hiling ko lang, maging mabuti ka sa mga ate mo. Huwag mo na silang sasaktan pa. Siya yan. Mahina ang katawan ni Xiao Hao. Ano naman kung magbigay ka sa kanya ng dugo? Bakit kailangan mong magtampo ng ganyan? Nagbigay ka ng dugo kay Xiao Hao at alam ni Xiao Hao ang magpasalamat. Ginamit niya ang iyong basurang dugo para diligan ng mga halaman para lang bigyan ka ng sorpresa. Bakit wala kang naaalala sa kabutihan niya? Dugo ko ang ginamit pangbilig sa halaman. Tapos dapat kong alalahanin ang kabutihan. Ate, nagpapanggap ka pa. Ang sinasabi ng plastic na yan, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Sige, kung ganoon. Sa paningin mo naman, siya lang ang tunay mong kapatid. Tama na siya yan. Sige. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako dahil umasa pa ako sa'yo. Inaasahan kong matutunan mong magpasalamat. Inaasahan kong umalis ka sa maling landas. Akala mo ba na sa'yo na ang lahat? Maganda na ang buhay mo. Kaya tama na lagi ang sinasabi mo, diba? Akala mo pupunta kami rito para humingi ng tawad? Panaginip lang yan. Bukod sa mga supply na ito, at sa magarang safe house na ito, ano pa ba ang meron ka? Wala kang kahit ano. Pero kami, may init ng pamilya. Yan ang hindi mo mauunawaan kailanman. Tama. Wala akong kahit ano. Ang init ng pamilya. Hindi ko naiintindihan. At ayaw ko ring intindihin. Tapos na ang usapan. Pwede na kayong umalis. Siya yan. Sobrang tigas ng ulo mo. Sige, pakawalan mo na ang 3 ate mo ngayon din. Pangako ko sa'yo, hindi na kami muling haharap sa'yo. At hindi mo na kailanman makakamtan ang pagmamahal namin. Pakawalan ng 3 ate. Xiao Hao, ang pamamaraan mo, napakababaw talaga. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Ako, hindi ko maintindihan. Tama na siya yan. Hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa si Xiao Hao. May sense ba? Nagsabi lang siya ng totoo. Sa paningin mo, puro pamamaraan lang. Totoo, oo. Siya ang pinakamamahal mong kapatid. Ang sinasabi niya ay totoo. Sabi niya, gagamitin ang dugo ko para sa mga halaman. Para bigyan ako ng sorpresa. Naniniwala ka? Sabi niya, kinidnap ko ang 3 ate. Naniniwala ka pa? Ang sinasabi ko. Hindi mo na pinaniwalaan. Ako. Ano ang sinasabi niya? Yun ang pinaniwalaan mo. Talaga ba? Nag-isip ka ba ng seryoso? Hindi.
Ako. Xiaohao, ang sinabi mo sa akin. Totoo ba lahat? Tama, ang lahat ng ito. Sabi lahat ni Xiaohao. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit siya napaka-nervous? Siya yan. Nagsisinungaling ba talaga? Hayop, Shalan, hindi mo talaga ako pinagkakatiwalaan. At si Shayan, bakit mo ako laging pinahihirapan? Buisit! Buisit talaga! Dapat kayong lahat mamatay. Ate, alam kong nasasaktan ka para kay kuya. Pero totoo namang nag-iipon siya ng mga supplies. At totoong ayaw niyang magbukas ng pinto. Kung nagdududa ka sa sinasabi ko, paandarin mo lang si kuya na buksan ang pinto. Pasok ka lang at tingnan mo kung nandoon ang mga ate mo. Bakit mo ako pinagdududahan? Tama siya, Shayan. Basta buksan mo lang ang pinto at papasukin mo ako. Malalaman na natin ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Kung nagsisinungaling si Xiaohao, pananagutan ko rin siya. Sina? Tama si ate kuya. Kung gusto mong patunayang malinis ang konsensya mo, napakadali lang. Basta, buksan mo lang ang pinto at hayaan mong pumasok si ate para tumingin. Baka naman takot ka. Oo nga, Shayan. Ngayon na ang pagkakataon mong patunayan ang sarili mo. Baka naman takot ka, Shayan. Hindi ka ba natatakot? Kuya, hayaan mo lang si ate na makita. Wala namang mawawala. Kami, para lang naman sa ikabubuti mo. Bakit ayaw mong pumayag? Para sa ikabubuti ko. Xiaohao, itigil mo na ang pagpapanggap mong mabait. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papapasukin. Ate, ang sinasabi mong kalinisan, hindi ko kailangan. Ayaw ko rin ito. Sa katapusan, ang maaasahan mo ay ang sarili mo lang. Kung hindi ka na mabubuhay at kailangan mo ng mga supplies, maaari kitang bigyan. Pero wag mo nang balakin ang bahay ko. Sinabi ko na, sa buhay na ito, ako lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sarili mo lang ang pinagkakatiwalaan mo? Sinasabi mo pang hindi ka makasarili. Bigyan mo ako ng supplies. Ang mga supplies mo, ipinagpalit mo sa iyong 3 kapatid na babae. Nandidiri ako. Tama. Sa paningin ninyo, ako ang makasarili. Kahit anong patunay ko, wala ring saysay. Kahit anong patunay ko, wala ring saysay. Sinabi ko na, wala sa akin ang 3 ate mo. Ganito na lang. Pagod na ako. Shayan! Tumigil ka diyan! Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pinahahalagahan. Huwag kang magalit kung maging walang awa ako. Narinig ko kay Xiaohao, pinutol mo na ang ugnayan mo sa 3 ate mo. Ngayon, gusto mo rin bang putulin ang ugnayan natin? Sistema ng pagputol ng ugnayan sa pagwawakas, isinasagawa. Nadetect ang pagkakataon para sa pagputol ng ugnayan. Kapag natapos ng host ang pagputol ng ugnayan, makakamit ang pinakamalakas na pisikal na katawan. Lalakas ang pisikal na kondisyon ng 100 beses. Walang takot sa matinding lamig. Ate, dahil sa magulang natin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mo akong piliting gawin ito. Naalala mo pa pala ang magulang natin? Ako ang pumipilit sa'yo? Ikaw ang pumipilit sa akin. Bakit hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo? Ayaw mo pang aminin ang pagkakamali mo. Ikaw, ang pumipilit sa akin, na putulin ang ugnayan natin. Huling tanong ko na ito sa'yo. Pipiliin mo bang buksan ang pinto o putulin ang ugnayan? Pipiliin kong putulin ang ugnayan. Pinili kong putulin ang relasyon. Ate, Ikaw, pinili mo talagang putulin ang relasyon? Mali ako. Hindi ko dapat inasahan pa. Hindi ko dapat inisip na magbabago ka. Dahil isa kang taong ubod ng selfish. ay naku. Ay naku. Shayan, hindi mo pa rin binubuksan ang pinto? Talaga bang pipilitin mo akong gawin iyon? Kung ganun, hindi na ako makakasipsip pa ng dugo mula sa mga babaeng ito. Ate, huwag kang mag-alala. Ang sinabi ni kuya, galit lang yon. Kahit na wala siyang pakialam sa atin, dapat may pakialam siya kina mama at papa. Para kina mama at papa. Ikaw, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, okay? Tama. Siya yan. Sa totoo lang, kapatid mo pa rin kami. Para kina mama at papa, hindi kita pababayaan. Basta buksan mo lang ang pinto ngayon at papasukin mo kami. Pangako, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Okay? Sige na. Hindi. Naalala niyo pa ba ang magulang natin? Dahil sa magulang natin, kaya nagpakababa ako sa inyo ng 5 taon. Para mabawi ang utang na loob na yon, handang-handang isakripisyo ang sarili ko. Para mabawi ang pag-ampon sa akin pabalik sa pamilya siya, nagpakababa ako sa 4 kong ate ng 5 taon. Nakakatawa lang, mula simula hanggang katapusan, ang kapatid na minahal nila, si Xiaohao lang. Hindi ako makapagtanggap. Ngayon, ayaw ko nang maging alila nyo. Gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Mabuhay para sa sarili?
Shayan, yan ba'y hindi pagiging makasarili? Hanggang ngayon, nagmamarunong ka pa rin. May saysay ba yan? Ate, totoo ang sinasabi ko. Sa buhay kong ito, para lang sa sarili ko ako mabubuhay. Kung kailangan mo ng mga gamit, maaari kitang bigyan. Pero hindi na ako muling magiging aso mo. Tama na, Shayan. Akala mo ba hindi ko kaya? Ako, si Sialan, ngayong araw. Kay Shayan, puputulin ko ang relasyon nating magkapatid. Wakas na ang ugnayan nating magkadugo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Shayan, seryoso ako. Hindi ka pa rin ba nagsisisi? Ngayon, seryoso rin ako. Sa pagkakataong ito, seryoso din ako. Ako si Shayan, ngayong araw, kasama si Shalan, puputulin ang ugnayan nating magkapatid, wawakasan ang relasyon nating magkadugo. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang pamilya siya. Maghiwalay tayo ng mapayapa, at maging masaya sa sarili nating buhay. Napansin ng system na natapos mo na ang paghihiwalay sa pamilya. Gantimpala, pinakamalakas na pisikal na katawan. Ang sarap pala ng pakiramdam na mabuhay para sa sarili. Maghiwalay tayo ng mapayapa at maging masaya sa sariling buhay. Shayan, paano mo nagawa yan? Ako ang tunay mong ate. Ang ginagawa ko, para sa ikabubuti mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Shalan, kayong mga matigas ang ulo. Ako ang tunay mong kapatid. Ilang beses ko na kayong binigyan ng pagkakataon. Kayong mga nagpabaya sa mga pagkakataong iyon. Tama, kami ang nagpabaya sa pagkakataon. Ngayon, isa na lang talagang kapatid na lalaki ang mayroon kayo. Maaari ninyo siyang mahalin ng buong buo. At pagsaluhan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magiging selos sa kanya. Ang katapusang ito, nasiyahan ka na ba? Xiaohao. Ito ang gusto mong mangyari, di ba? Xiaohao, Shayan, paano mo nagawang maging ganito kabalasik? Paano mo nagawang maging mas balasik pa kaysa sa akin? Kahit na ikaw ang panganay sa pamilya siya, lahat ng pag-aari ng pamilya siya ay dapat na akin. Anong karapatan mong putulin ang relasyon natin? Anong karapatan mong hindi magbukas ng pinto? Hayop ka! Hayop ka talaga! Xiaohao, anong nangyari sa'yo? Kumalma ka, huwag kang mag-alala. Ano man ang sabihin niya, hindi kami maniniwala. Mga ate, gaya ng dati, pagsasaluhan ka namin. Sige na. Tama na! Anong silbi ng pagmamahal ninyo sa akin? Mayroon ba kayong mga supply? Mayroon ba kayong ligtas na tirahan? Kayong mga babae, bukod sa pagdada, ano pa ang kaya ninyong gawin? Xiaohao, anong sinasabi mo? Shayan, ang pagdating ko sa puntong ito ay dahil pinilit mo ako. Kuya Hu, Bakit hindi pa nabubuksan ang pintong ito? Bakit hindi pa rin ito nabubuksan? Ate, Xiaoqing, Xiaomo, Xiaoro, bakit kayo nandito? Hindi ba't dinala kayo ni Shayan sa black market para ipagpalit sa supplies? Sabi ko na nga ba, kahit harap-harapan ng katotohanan, hindi ka pa rin maniniwala. Maniniwala ka lang sa kapatid mong ito. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Xiaohao, ikaw talaga. Niloloko mo ako. Ate, ginawa lang ni Xiaohao ang lahat para iligtas kami. Kahit na nagsinungaling siya, pinilit lang siya ni Shayan. Anong kasalanan niya? Tama siya ate. Para rin naman sa ikabubuti natin ang ginawa ni Xiaohao. Kasalanan ito ni Shayan na ayaw kaming papasukin. Kaya kami napunta sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ng walang gaitang na loob na yan. Mali. Hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi. Ang kapatid ninyong ito, wala ba talagang kahit konting pagkakamali? Shayan. Kahit may kasalanan si Xiaohao, wala ka bang kahit anong pagkakamali? Kung hindi dahil sa'yo na nagpumilit na umalis sa bahay, kung hindi dahil gusto naming hanapin ka at bigyan ka ng init ng pamilya, kami. Saan kami napunta ngayon? Shayan, talaga bang kasalanan ni Shayan ito? Tigilan ninyo yan? Hoy! Di rin naman epektibo ang plano mo. Ayaw talagang magbukas ng pinto ng loko-lokong yun. Wala na kong pasensya. Ngayon, dadalhin ko na tong mga babae sa black market para ibenta. Mukhang magaganda naman to. Malamang malaki ang mabebenta. Makakapagpalit tayo ng maraming supplies. Ikaw ang magbebenta sa amin sa black market? Ikaw! Bakit mo gagawin yon? Gago ka, ha? bakit ko gagawin? Dahil wala kayong kwenta. Kapatid kayo ni Shayan. Bakit di nyo mapabukas ang pinto? Kung magbubukas lang siya, bibigyan tayo ni boss ng supplies. Kasalanan ito ni Shayan. Kasalanan ninyo.
Kasalanan ninyo kasi, di kayo brutal. Kasalanan ko? Kasalanan namin? Kasalanan namin kasi di kami brutal? Tama na. Anong silbi ng pagsisisi ngayon? Tumayo kayo. Aray. Ngayon, ibebenta ko na kayo. Tara. Boss, sandali. Sandali lang. Kapatid sila ni Shayan. Di ako naniniwala na ganun ka-brutal si Shayan. Manonood lang siya habang nagdurusa ang mga kapatid niya. Xiaohao, anong gagawin mo? Xiaohao, anong gagawin mo? Ikaw ang pinakapaborito naming palagi. Ngayon, nagkaganyan kami dahil sa'yo. Paborito ako? Ano ang silbi ng pagpapabor sa akin? Kung papaboran niyo ako, makakakuha ba kayo ng mga supplies para sa akin? Kung ganong kayo kabait sa akin, makinig kayong lahat sa akin. Boss Hu. Paluhurin mo sila. Lumuhod. Aray, Xiaohao, napakabait mo. Paano mo nagawang gawin ito? Mabait? Ayon kay Shayan, sa katapusan ng mundo, hindi kailangan ng santo. Lalong hindi kailangan ng kabaitan. Ayaw mo rin namang mapatingin lang habang naghihirap ang mga ate mo sa labas, di ba? Pangako, buksan mo lang ang pinto at pakakawalan ko na sila ngayon. Shayan. Alam naming nagkamali kami. Kasalanan lahat ito ni Xiaohao. Nadala lang kami sa panloloko ni Xiaohao. Shayan, pakiusap, iligtas mo kami. Basta't iligtas mo kami, ako, gusto kong maayos ang relasyon natin. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamamahal naming kapatid. Shayan, Siayan, nagkamali kami, palagi naming pinagkakaitan ng Xiaohao. Kami? Hindi sumunod sa'yo. Karapat dapat kami sa parusa. Ate, Shayan, alam kong hindi ka ganito kasama. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka lalabas ngayon, hindi lang makikita mong naghihirap ang mga ate mo sa labas. Pati ipapakita ko sila sa black market. Ang lahat ng ito dahil sa'yo. Xiaohao, talaga, ikaw pala ang dahilan. Ikaw ang makasarili. Ikaw ang palaging nagpapahamak sa Shayan. Ano naman ang masama doon? Basta, buksan niya ang pinto. Magiging mabuting kapatid pa rin ako sa paningin ninyo. Pinilit ko lang dahil sa kanya. Shayan, kung hindi mo buksan ang pinto, sinisiguro ko magdusa ka habang buhay. pinakamalakas na katawan magdusa habang buhay. Ako.